Habang patungo si Aiden sa punong tanggapan ng kautusan ng Holy Fire, nalaman natin ang tungkol sa tatlong malalaking banal na simbahan sa kontinente, ang Holy Fire Order, Holy Slaughter Order, at ang Lawful God Order. Ang mga institusyong ito ay kumakatawan at simbolo ng kanilang mga Diyos, at maging ang imperyo ay nag-iingat sa pakikitungo sa kanila. Ang mga napili ng mga Diyos na maging kinatawan ng mga kautusan ay tinatawag na mga saints, na nagsisilbing tulay sa pagitan ng Diyos at ng tao. Ang mga saint ay may malaking kapangyarihan at impluwensya, bilang tinig at kamay ng mga Diyos sa lupa. Gayunpaman, sa isip ni Aiden, napagtanto niya na ang Holy Fire Order ay naiiba ang sitwasyon ngayon. Hindi tulad ng ibang simbahan, matagal nang walang saint ang Holy Fire Order. Dahil sa pagkawala ng kanilang saint, unti-unti silang hamina at lumiit sa mas maliit na bahagi ng dating lakas. Bagaman isa pa rin ito sa tatlong pangunahing kautusan sa kontinente, hindi na ito kasing lakas ng dati. Sa wakas ay dumating na ang karawahe ni Aiden sa punong himpilan ng Holy Fire Order. Ang tsuper na si Pobble ay nag-anunsyo, nakarating na tayo. Bumaba si Aiden habang iniunat ang kanyang mga braso. Kasabay nito, si Lo, na halatang nahirapan sa biyahe, ay nagsimulang magsuka sa kanyang tabi. Naalala ni Aiden sa isip niya, noong panahon ko bilang mersenaryo, palagi akong sumasakay sa ganitong klaseng karwahe. Ang dami kong magandang alaala. Habang nakangiti, tumingin siya kay Pobble at sinabing, dahil sa iyo, mabilis tayong nakarating. Tumango si Pobble nang may paggalang at sumagot, para sa isa sa aming mga pinahahalagahang kliyente, walang anuman ito. Naisip ni Aiden ang mga nakaraang transaksyon niya sa trading company at naisip niya, tama nga, ang paggamit ng mga shortcut na alam ng mga mangangalakal ay nakatulong para makarating kami ng mas mabilis, kaya naman patuloy akong gumagamit ng kumpanyang ito mula nang ibenta ko sa kanila ang troll. Samantala, si Lo ay nakayuko pa rin at patuloy na sumusuka. Inis na ngayon si Aiden at sinabi, sa ganitong bilis, baka mailabas mo na lahat ng kinain mo mula pa kahapon ng umaga. Si Lo, sa pagitan ng pagsuka, ay sinabing, huwag mo akong alalahanin. Bamantong hininga si Aiden, magpahinga ka na lang dito, habang nakatingin sa matayog na gusali ng Holy Fire Order, sa isip niya, kahit hamina na, isa pa rin ito sa tatlong pangunahing simbahan, kahanga-hanga pa rin, tumabi si Pobble sa kanya at tinignan ni Aiden, sa totoo lang, tama ka nga, ngumiti si Pobble nang may kumpiyansa at sumagot, hindi ko ba sinabi, ang Holy Fire Order ay kasalukuyang sarado, hindi ka makakapasok, pero dahil nagpumilit ka, dinala kita rito. Sa harap ng napakalaking gate, may dalawang gwardya na nakabantay na humaharang sa pagpasok, malapit doon, may desperadong lalaking nagmamakaawa, nais niyang makapasok sa simbahan upang mapagaling ang kanyang may sakit na anak. Isa sa mga gwardya, na may seryosong ekspresyon, ay pinigilan siya at sinabing, sarado ang simbahan, mangyaring magpunta ka sa ibang simbahan. Nakatayo si Aiden sa harap ng entrada ng Holy Fire Order Sanctuary, puno ng kaisipan ang kanyang isipan. Sa oras na ito, dapat matao ang pangunahing sanctuary at puno ng tumatanggap ng gamutan, naisip niya. Pero sa halip, naalala niya ang labanang naganap, ang mga parehong pari na maaaring sangkot sa pagkakahuli kina Joseph at sa kanyang anak na babae. Ang utos na isara ang sanctuary kasabay ng kanilang pagkakakulong ay hindi nagkataon lamang. Si Pobble, na nakatayo sa likuran ni Aiden, ay nagtanong ng may kaba, paano mo balak makapasok sa simbahan? Ngumiti si Aiden nang may mapanuksong tingin. Inilagay niya ang kamay sa kanyang ulo ng casual at sinabing, may paraan ako, huwag kang mag-alala. Tumutulo ang pawis sa mukha ni Pobble, alam niya sa tono ni Aiden na may balak siyang gawin na mapanganib. Anong gulo kaya ang pinaplano niya ngayon? Naisip niya, lumapit si Aiden sa mga tagapagbantay, puno ng kumpiyansa ang kanyang tindig. Ako si Aiden Remes mula sa pamilya ng Duque Remes. May negosyo ako sa loob at nais kong pumasok. Ang gwardya ay tumingin kay Aiden ng galit at sumagot, pasensya na, pero sarado ang sanctuary para sa mga tagalabas, kahit sino ka pa, hindi ka makakapasok. Nagseryoso ang ekspresyon ni Aiden, kailangan kong makapasok, inulit ng gwardya, hindi ka makakapasok, tumindi ang tensyon sa pagitan nila, nawawala na ang pasensya ni Aiden, pinigilan niya ang kanyang galit at bumulong ng malalim, papasok ako, lalo pang nagalit ang gwardya. Inilagay ang kamay niya sa balikat ni Aiden at mariing sinabi, sabi ko, hindi ka makakapasok, bakit hindi mo maintindihan? Sa isang iglap, hinawakan ni Aiden ang leeg ng gwardya, at pinabagsak ito ng walang kahirap-hirap.
Ang isa pang gwardya, na nakasaksi sa nangyari, ay sumigaw, paano mo nagawang lumaban sa isang pari ng order? Kahit galing ka pa sa pamilya ng duke, hindi ka makakaligtas dito. Nang walang pagdadalawang isip, pinatulog din siya ni Aiden sa isang mabilis na suntok sa leeg. Ang parehong gwardya ay natamba ng walang malay. Si Pobol, namuti ang mata at labis na nagulat, ay napatitig sa lahat ng nangyari. Sabi nga nila, mahirap nang turuan ang lumang aso ng bagong tricks, naisip niya, pero si Aiden ay mukhang hindi kailanman nangailangan ng anupaman. Bago pumasok sa sanktuaryo, kinausap ni Aiden ang Underlord sa kanyang isip, mag-ingat ka, naguluhan ng Underlord, bakit bigla mong ako ang iniisip? Ngumisi si Aiden at sinabi, dahil puno ng banal na enerhiya ang lugar na ito. Napatingin ang Underlord, nakikita ko, isang napaka hindi kaaya-ayang lugar. Habang naglalakad si Aiden papasok sa simbahan, lumingon sa kanya ang dalawang mandirigmang pari sa loob. Nagtanong ang isa, medyo naguguluhan, shift change na ba? Umiling ang isa pang pari, napagtantong kilala niya si Aiden at nagtanong ng may gulat at galit, sino ka? Sinabi namin sa kanila na huwag magpapasok ng kahit sino. Ngunit hindi nakikinig si Aiden, namangha siya sa napakagandang loob ng santuaryo ang mga bintanang gawa sa makukulay na salamin, mga gintong estatwa, at mga kumikislap na ilaw ay kahanga-hanga. Ang boses ng Underlord ay umalingaw sa isip niya, sa totoo lang, alam mo ba kung nasaan sina Joseph at ang anak niya? Habang namamangha pa rin sa kagandahan ng paligid, ngumisi si Aiden, hindi, bakit ko malalaman, lalong nainis ang Underlord at tinanong, paano mo sila hahanapin kung hindi mo alam? Ngumiti si Aiden ng bahagya, may paraan ako. Nagmadali ang mga gwardya at mga alagad patungo sa looban ng simbahan. Sumigaw ang isa, sa lakay, pigilan siya? Isa pang alagad ang sumigaw, pinasok niya ang santuaryo. Patayin siya kung kinakailangan, nagsalita ang Underlord kay Aiden na may pag-aalala, hindi mo ba balak labanan silang lahat? Tanong niya, ngumisi si Aiden, hindi ako ganoon kabaliw. Ayokong habulin ako ng buong Holy Fire Order, sagot niya. Kailangan ko lang patunugin ang kampana ng panaghoy. Sa sandaling yun, ginamit ni Aiden ang Ring of Swiftness, at nagsimulang tumakbo papunta sa kampana. Habang tumatakbo, tumawag si Underlord, ano ba ang kampana ng panaghoy? Hindi huminto si Aiden at ipinaliwanag, bahagi ito ng kautusan ng Holy Fire Order. Kapag may nagdusa ng matinding kawalang katarungan o may malubhang sakit na walang lunas, maaari silang patunugin ang kampana upang makaharap ang punong pari nang hindi pinipigilan, ngunit sa paglipas ng panahon, maraming tao ang nagsimulang patunugin ito para sa mabababaw na dahilan kaya itinaas nila ito sa tuktok ng gusali upang mas mahirap abutin. Bakit hindi na lang nila inalis yun? Tanong ni Underlord, hindi nila kaya, bahagi iyon ng batas nila, sigaw ni Aiden pabalik. Ngayon, sumisigaw ang mga alagad, pigilan ang salakay. Papunta siya sa kampana ng panaghoy, habang tumatakbo, tagaktak na ang pawis sa mukha ni Aiden, iniisip niya, mas malayo pala kaysa sa inasahan ko. Muli niyang ginamit ang Ring of Swiftness sa ikatlong pagkakataon, pinipilit ang sarili. Malapit na siya sa kampana, at ngumiti siya habang iniisip ang pag-abot niya rito. Ngunit biglang may umatake mula sa likod, umiwas si Aiden at nag-alsa ng alikabok nang bumagsak ang kalaban sa lupa. Muntik na, naisip niya habang nakangiwi, sinadya niya akong puntiryahin kahit ginagamit ko ang Ring of Swiftness. Lumapit ang isang lalaki na nakangiti, pinahanga mo ako sa pagdaan mo sa ibang mga alagad, sabi niya, ngunit hindi mo patutunugin ang kampana ng panaghoy. Lalong lumawak ang ngiti ng lalaki, ako si Bali, ang pinakamataas na alagad ng Holy Fire Order, at ako ang tagapagbantay ng kampana. Tinanong ni Underlord si Aiden, tao ba talaga siya? Umiling si Aiden, huwag mong itanong sa akin, ngayon lang din ako nakakita ng isang mukhang ogre. Hinawakan ni Aiden ang kanyang espada at naisip, nagamit ko na ang pang-araw-araw na limitasyon ng Ring of Swiftness. Wala akong magagawa kundi labanan siya. Tumitig siya kay Bali at sinabi, kung haharangin mo ang daan ko, kailangan kitang pabagsakin. Ang makapangyarihang aura ng espada ay umagos mula sa kanyang talam. Ngumisi si Bali, isang salakay na nanghihimasok at nananakot. Katawa-tawa, nakamit mo na pala ang antas ng Advanced Sword Aura, hindi ba? Pinatibay ni Bali ang hawak sa kanyang sandata at sumugod kay Aiden, salamat sa iyo. Ngayon makakalaban ako ng buong saya tulad ng matagal nang hindi ko naranasan.
Nagulat si Aiden sa lakas ni Bali. Anong klaseng lakas ito? Naisip niya. Ganito siya kalakas kahit hindi gumagamit ng mana. Inihambing ni Aiden si Bali sa pinakamalakas na tao na kilala niya. Mas malakas siya kaysa kay Margrave pagdating sa purong lakas ng laman. Hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalakas. Kahit sa nakaraang buhay ko. Tumawa ng malakas si Bali. Walang sino man sa santuaryo ang nabubuhay matapos ang aking atake. Pero ikaw, malakas ka, nakaka-excite. Habang pinapanood ng Underlord ang labanan, nagkomento siya, normal ba sa mga tao ang mas lalo pang nalululon sa kasiyahan habang lumalakas sila, naguguluhan pa rin siya sa lakas ni Bali. Sumagot si Aiden, hindi, nakakasalamuha ka lang ng mga kakaibang tao. Tumawa si Underlord, alam mo bang kasama ka dun, di ba, kung ikukumpara sa kanila, ako'y isang maginoo na ngayon, tahimik ka na. Muling umatake si Bali, sumisigaw, tanggapin mo ito. Mananalakay, alam ni Aiden na wala siyang ibang magagawa kundi lumaban ng buong lakas. Kailangan kong gamitin ang lahat ng meron ako, naisip niya habang tinatawag ang Banshee Spirit Shield. Pinlano niyang, sasagutin ko gamit ang kalasag at magka-counter attack. Ngunit bumangga ang malakas na hampas ni Bali sa Banshee Shield. Nanlaki ang mga mata ni Aiden sa gulat nang masira ang kalasag sa lakas ng hampas ni Bali. Napalipad si Aiden pabalik at bumagsak ang dugo sa lupa nang tumama siya ng malakas. Napahiyaw si Underlord, Aiden. Nakangiting nakatayo si Bali sa harap ng bagbog na katawan ni Aiden habang tumutulo ang dugo mula sa bibig nito, halos wala na siyang malay. Tapos ka na ba? Tanong ni Bali nang may pagkadismaya. Akala ko makakahanap ako ng magandang laban pagkatapos ng matagal na panahon. Lumakad siya ng mabagal, nilalasap ang sandali, masaya ang laban. Ngunit oras na para ipadala ka sa mga Diyos, nang handa nang umatake si Bali, nagulat siyang makitang gumagalaw pa rin si Aiden, matapos ang pinakamalakas kong hampas, kaya pa rin niyang gumalaw, naisip ni Bali habang napakipot ang mga mata. Nakatago si Aiden sa usok, at biglang nag-counter-attack, inihagis ang isang espada na pinuno ng kanyang aura patungo kay Bali. Humaginit ang espada sa hangin, halos tumama sa mukha ni Bali, instinktibong iniwas ni Bali ang ulo niya. At dumaan ang talam ng sobrang lapit na naramdaman niya ang matalim na hangin nito. Napakalapit nun, bulong ni Bali sa sarili habang tumutulo ang dugo sa kanyang pisngi, kung nagkamali lang ako ng kaunti, nasa malaking panganib ako. Bamaling siya kay Aiden, umiiling, magaling na galaw, ngunit malas para sayo. Isang mandirigma na walang espada ay nakatakda sa kamatayan, itinaas ni Bali ang kanyang sandata upang umatake, ngunit napansin niyang may kakaiba. Nakangiti ng parang baliw si Aiden, napahinto si Bali, nagtataka, nabaliw na ba siya bago siya mamatay? Biglang nanlaki ang mata ni Bali sa pagkaunawa. Sandali, ang espada na yun. Sinundan niya ang daan ng espada, at nagsimulang tumunog ang kampanilya ng panaghoy. Naiintindihan ko, bulong ni Bali. Ang target mo ay ang kampanilya ng panaghoy mula sa simula. Habang tumutulo ang dugo at pawis sa mukha ni Aiden, halos wala na siyang malay ngunit ngumiti at umungol, na itunog na ang kampanilya. Kailangan mo nang ilabas ang kagalang-galang na mataas na pari ng simbahan, at saka nawala ng malay si Aiden sa lupa, na natiling nakatayo si Bali sa harap niya, hindi makapaniwala sa pangyayari. Natapatan mo ako ngayon, bulong ni Bali habang umiiling. Ilang sandali matapos, sa Holy Fire Order Sanctuary, bumangon si Aiden, iniunat ang leeg at hinimas ang batok. Ang mga teknik sa pagpapagaling ng Holy Order ay talagang kakaiba, bulong niya. Parang nawala lahat ng pagod na naipon ko. Biglang narinig niya ang boses ni Underlord sa kanyang isipan na may galit. Dapat umalis ka na agad dito. Ang mga tao sa simbahan ay masyadong bastos. Napakunot ang noo ni Aiden, anong sinasabi mo ngayon? Tanong niya, nang walang malay ka, ibinuhos ng mga taong ito ang purong banal na enerhiya sa iyong katawan para sa pagpapagaling, paliwanag ni Underlord, na may halong inis. Wala kang naramdaman dahil nawalan ka ng malay, ngunit para sa akin, iyon ay parusa. Nagtwist ang labi ni Aiden sa isang nakakalokong ngiti habang tumatawa, yan ang napapala mo sa pagpuslit sa katawan ko, buti nga sa'yo. Ang galit ni Underlord ay nadarama, hintayin mo lang, galit niyang sabi, pagsisisihan mo ito. Habang nakikipag-usap si Aiden kay Underlord sa kanyang isipan, isang katok sa pintuan ang nakapagpatigil sa kanyang mga iniisip, tumingala siya nang bumukas ang pinto, at nakita si Bali, at ang Vice High Priest, lumapit ang lalaki at binati siya.
Si Hakal na may mainit na ngiti ay lumapit upang tingnan ang kalagayan ni Aiden. Nagpunta ako para kamustahin ka, sabi ng lalaki sa magiliw na boses. Ikinagagalak kitang makilala, ako si Hakal Corton, ang Vice High Priest ng Holy Fire Order. Habang kinakamot ni Aiden ang likod ng kanyang leeg ay sumagot siya, hello, ako si Aiden Remes mula sa tahanan ng Duque Remes. Sa loob-loob ni Aiden ay sinusuri niya ang sitwasyon. Vice High Priest, marami akong narinig tungkol sa kanya, mas mabait pala siya kaysa sa inaasahan ko. Narinig ni Aiden ang boses ng Underlord sa kanyang isipan. Nagtataka ako, kilala mo rin ba itong Vice High Priest? Sa isip ay sumagot si Aiden, oo, kilala ko siya, siya ang susunod na magmamana sa kasalukuyang High Priest, at ang huling at pinakamasamang High Priest na nagdulot ng pagbagsak ng Holy Fire Order dahil sa korupsyon. Mataman ang isip ni Aiden, isa siyang kahangahangang tao, kayang pabagsakin ang isang sagradong order na may daan-daang taong tradisyon sa isang iglap. Interesado ako sa kanya. Ngunit mukhang mas disente siya kaysa inaasahan ko. Habang patuloy na kinakamot ang leeg, bumaling si Aiden kay Hakal, at humingi ng paumanhin, pasensya na sa biglaang pagdating ko sa simbahan. Tumawa si Hakal at iwiniwas-siwas ang kamay, walang anuman, dahil pinatunog mo ang kampana ng pighati. Isa ka ng bisita ng order kaya't huwag kang mag-alala. Pagkatapos ay itinuro ni Hakal si Bali, isang pari, gusto kang makilala ni Bali kaya sumama siya sa akin. Si Bali, na nakatayo ng matangkad at may nakaka-imposing na presensya, ay tumango, ikinagagalak kitang makita muli, young master. Naalala ni Aiden ang kanilang nakaraang pagkikita at naramdaman ang pagpatak ng pawis sa kanyang noo. Oh, siya ang malakas na pari, pari Bali, ikinagagalak kung makita ka ulit. Sabi ni Aiden na sinusubukang magmukhang kalmado. Ngumiti si Bali ng bahagya at sinabi, nakakalungkot ang nangyari sa iyong kalasag, maraming magagandang kalasag ang order, huwag mag-atubiling kumuha ng anuman. Tumawa si Aiden upang mapagan ang sitwasyon at inilagay ang kanyang kamay sa kanyang baywang. Ayos lang, ang aking kalasag ay medyo espesyal, nagpapagaling ito ng kusa, alam mo. Bahagyang nagtaas ng kilay si Bali, na interesado. Kakaibang kagamitan nga yan. Nag-chime in ang Underlord na may mapanuyang tono. Asahan mo na yon, dahil may koneksyon ito sa mundo ng espiritu, kaya't kusang nagpapagaling ito. Nagseryoso ang mukha ni Aiden habang kinakausap ang Underlord sa isip, nakatutok ang kanyang pag-iisip sa kanyang kalasag. Hindi ito kalasag na madaling masira ng isang hampas lang. Rason ni Aiden, maaaring hindi pa ito ganap na gumaling mula sa atake ng Death Knight, habang kinakapa ang kalasag. Kalkulado niya, siguro mga 4 na araw pa bago ito ganap na gumaling, kaya't kailangan kong mag-ingat hanggang doon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang pansin kay Hakal, ang Vice High Priest. Ngayon, mula nang pinatunog ko ang kampana, nais kong makilala ang High Priest. Hiling ni Aiden, na nagsisimula ng planuhin ang kanyang susunod na hakbang, kailangan niya ng pagkakataon na makausap ang High Priest upang maayos ang kanyang mga alalahanin tungkol kay Joseph at sa anak nito na si Ellis. Ang ngiti ni Hakal ay maliit at magalang, ngunit may bahagyang pag-aatubili sa kanyang boses. Ayon sa ating batas, dapat mong makilala ang High Priest, ngunit sa kasamaang palad, mahirap siyang makausap ngayon. Sa halip, ang pinakamataas na awtoridad ng order ang makikipagkita sa iyo. Nagmadaling nag-isip si Aiden, hindi ko makikita ang High Priest. Napaisip siya sa mga kakaibang pangyayari. Inalala ang kautusang pagsasara nang siya ay dumating at ngayon ay ang hirap na makuha ang atensyon ng High Priest kahit na pinatunog niya ang kampana ng pighati. May kakaibang nangyayari sa High Priest. Habang naglalakad sa pasilyo kasama sina Hakal at Bali, tumingin si Aiden sa malalaking bintana. Ang maliwanag na liwanag sa labas ay sumasalungat sa madilim na himig ng pag-uusap. Inakala kong makakausap ko si High Priest Kertel. Ang boses ng Underlord ay pam-interrupt sa kanyang pag-iisip. May koneksyon ka ba kay Kertel? Sumagot si Aiden sa isip. Oo, sa nakaraang buhay ko, may malaking utang na loob ako sa kanya noong nasa bingit ng kamatayan ang buhay ko. Isa rin siyang tao na may kaisipang hindi ko lubos maunawaan. Naalala ni Aiden ang pagkakataon na sinagip siya ni Kertel, na sinabing, bakit pa natin kailangang humingi ng kapalit sa pagliligtas ng buhay? Tinutulungan natin ang mga nangangailangan ng hawak ng Holy Fire. Nagpatuloy ang kanyang sariling pagninilay, kung ako yon, sisiguraduhin kong may makukuha akong kapalit bago ko sila sagipin. Humalakhak ang Underlord, habang nakikita-kita, lalo kang nagiging kamukha ni Talos, ang halimaw ng Underlord.
Nalinis ang galit ni Aiden, hintayin mo lang, ang kanyang mental na tugon, na may bahid ng mapagpanggap na galit, hindi magtatagal, babuhusan kita ng mga banal na potion, napasinghap ang Underlord sa takot, paano mo ako nagawang takutin sa loob ng simbahan? Habang papalapit sina Aiden, Hakal, at Bali sa pintong may bantay, lumakas ang pananabik ni Aiden. Dalawang monghe ang nakatayo sa harap ng pinto, ang kanilang presensya ay nagpabigat sa tagpo. Itinuro ni Hakal ang pinto, narito ang pinakamataas na autoridad ng aming order, tumango si Aiden, panatilihing kalmado ang kanyang panlabas na kilos, ngunit sa loob niya ay puno siya ng mga tanong, sino kaya ito? Tanong niya sa sarili, proxy ng mataas na pari, isang mas mataas pa kaysa sa Vice High Priest, itinikom niya ang kanyang mga kamao, determinado, kung sino man siya, kukunin ko si Joseph at ang kanyang anak kahit ano paman. Dahan-daang bumukas ang malalaking pinto, at pumasok si Aiden, patuloy na tumitibay ang kanyang paninindigan sa bawat hakbang. Sinulyapan niya ang paligid ng silid, at tumitig sa isang taong casual na kumakain ng biskwit sa isang mesa. Pamatak ang pawis sa kanyang noo nang mapagtanto niya kung sino iyon, si Joseph. Nagulat din si Joseph at tumingin paarap, "Young Master, bakit ka narito?" Bago pa makasagot si Aiden, tumayo si Ellis mula sa kanyang upuan, halatang excited, "Aiden." Tawag niya ng masigla, lalong naguluhan si Aiden, "Joseph, Ellis, anong ginagawa niyo rito?" Biglang lumuhad si Bali, yumuko ng malalim habang binati si Ellis. Pagbati sa banal na nilalang ng aming order, Birhen ng Holy Fire, kinatawan ng Diyos, Saint Ellis, nanlaki ang mga mata ni Aiden sa pagkagulat, "Ano, isang saint?" Bulalas niya, may halong pagkagulat at hindi makapaniwala, tumahimik ang buong silid, nanatili ang tensyon habang sinusubukan ni Aiden unawain ang revelasyong ito. Kalaunan, naupo siya at si Joseph, puno ng awkward na katahimikan sa pagitan nila. Wala sa kanilang dalawa ang alam kung saan magsisimula. Sa wakas, binasag ni Aiden ang katahimikan, puno ng pagkabigo ang kanyang boses, "Joseph, pakipaliwanag lahat." Nanatiling kalmado si Joseph, kahit na may patak ng pawis sa kanyang mukha. "Ipapaliwanag ko, young master." Huminga siya ng malalim, "Ngunit hayaan mo munang ipakilala ko ang sarili ko muli." Ipinatong ni Joseph ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at nagsalita ng may pormalidad, "Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Joseph, dating miyembro ng Seven Star Society na naglilingkod sa amo ng Holy Fire." Nanlaki ang mga mata ni Aiden, "Ano, ang Seven Star Society?" Nagalit siya, ibinagsak ang kamay sa mesa, "Ipaliwanag." Tumakbo ang mga isip niya, ang Seven Star Society. Binubuo ito ng 7 pinakamalalaking alkemistang Chino sa Holy Fire Order. Kaya pala hindi ko siya nakita sa dati kong buhay. Biglang sumingit ang Underlord sa kanyang pag-iisip sa karaniwang tono, talaga bang kahanga-hanga iyon? Hindi ba't mas mahusay lang ng bahagya sa alchemy kaysa sa iba? Mental na sumagot si Aiden, higit pa roon. Ang Holy Fire Order ang may monopolyo sa lahat ng Chino na alkmista sa kontinente. Ang mga nasa Seven Star Society ay hindi lamang dalubhasa, kundi may kapangyarihang mas mataas kaysa sa mataas na pari at Vice High Priest. Lalong nadagdagan ang kuryusidad ni Aiden habang nagsimulang magpaliwanag si Joseph. "Paano ang isang tulad mo ay nauwi sa ganitong lugar kasama ang anak mo?" Tanong ni Aiden, seryoso ngunit matyaga ang tono. Huminga ng malalim si Joseph at yumuko ang ulo, "Saan ko ba dapat simulan?" Tumigil siya bago nagsimula sa kanyang kwento, bawat 40 taon, may bagong santong ipinapanganak at umaakyat sa posisyon ng mataas na pari sa aming order. Ang piniling santo ang tumutupad sa kanilang tungkulin sa loob ng 40 taon, ginagabayan ang order. Pagkatapos noon, ibinabalik ang kanilang ranggo at may mga bagong kandidato sa pagkasanto, na may tanda, na ipinapanganak upang ipagpatuloy ang siklo. Naging mabigat ang boses ni Joseph habang nagpatuloy, ngunit 10 taon na ang nakalipas, ang mga kandidato sa pagkasanto, yaong may tanda, ay isa-isang pinapatay, mula sa mga malapit ng magdalaga hanggang sa mga 1 taong gulang na sanggol, walang nakaligtas, sila ay tinarget lahat. Ang anak ko, si Ellis, isa sa mga kandidatong santo. Anong uri ng magulang ang manunood habang ang kanilang anak ay pinapatay? Tumakas kami palayo sa abot ng order, umaasang makakatakas mula sa kapalarang gusto nilang ipataw sa amin. Nakayakap si Aiden sa kanyang mga braso,
unti-unting humuhupa ang kanyang galit habang lamilinaw ang sitwasyon ni Joseph. Naiintindihan ko, nagpatuloy si Joseph, ngunit kamakailan, may mas mahalagang nangyari sa loob ng order. Ang pagpatay sa mga kandidato sa pagkasanto ay hindi lamang ang madilim na gawa. May mas masama, may bagay na labis na mali na nagsisimulang kumulo sa loob ng Holy Fire Order. Mabilis na nag-isip si Aiden tungkol sa pagpatay sa lahat ng mga kandidato ng santo, isang bagay na mahalaga. Tumigil siya sandali, sinusubukang itugma ang kanyang nakikita sa kanyang nakaraang buhay. Walang ganitong mga pagpatay sa Holy Fire Order noong nakaraang buhay ko, kaya bakit ngayon? Patuloy na ipinaliwanag ni Joseph kay Aiden ang mga pangyayari bago siya bumalik ilang araw na ang nakalipas sa ari-arian ng Duque Remes. Dumating ang mga mensahero mula sa Holy Fire Order upang kunin si Joseph at ang kanyang anak na si Ellis pabalik sa order. Sinabi ni Spell, ang tapat na lingkod ng Duque, na walang sino man ang makakaalis sa mga panauhin ng Duque sa kanyang ari-arian nang walang direktang utos mula sa Duque. Isa sa mga mensahero ang nagalit, sumisigaw tungkol sa banal na tungkulin ng simbahan at nagbanta ng malubhang parusa kung hahadlangan ng Duque ang banal na misyon ng simbahan. Hinihingi ng mensahero na agad na ibigay si Joseph. Sa sandaling yun, lumitaw si Joseph sa pintuan, nagulat si Spell at sinabing hindi na niya kailangang lumabas. Agad na nakilala ng mensahero si Joseph at iginiit na makipag-usap ng pribado. Nag-aalala si Joseph na baka magdulot ng problema para kay Aiden kaya pumayag siya at lumipat sila sa isang hiwalay na silid upang mag-usap. Sa loob, ipinahayag ng mensahero ang kanyang kaginhawaan nang makita si Joseph na buhay. Ipinaliwanag na inakala niyang namatay na si Joseph matapos tumakas kasama ang kanyang anak. Inamin niya rin na nalaman niya ang lokasyon ni Joseph dahil sa insidente ng paglipol ng Cerberus Guild at ipinadala siya upang kunin sina Joseph at Ellis para sa Holy Fire Order. Galit na nagtanong si Joseph kung bakit hindi siya hinanap ng mas maaga at kung bakit determinado ang simbahan na ibalik sila ngayon. Ipinaliwanag ng mensahero na walang ipinanganak na tagapagmana ng stigma sa loob ng maraming taon, na nagdulot ng pag-aalala sa simbahan. Seryosong sinabi niya na kailangang ibalik sina Joseph at Ellis, kahit na may mga maaaring mag-target kay Ellis dahil sa kanyang stigma, nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak, nagprotesta si Joseph, sinasabing hindi niya kayang ipadala si Ellis sa isang mapanganib na lugar. Tumugon ang mensahero na wala silang pagpipilian kundi ang kunin sina Joseph at Ellis. Sa wakas, isiniwalat ni Joseph kay Aiden ang tunay na dahilan kung bakit gusto silang ibalik, dahil bumagsak ang mataas na pari sa karamdaman at mahalaga ang kanilang pagbabalik sa order. Nagulat si Aiden sa bigat ng sitwasyon, tumayo at sumigaw, "Ano? Bumagsak ang mataas na pari sa karamdaman?" Nangangambang kumpirmahin ni Joseph, "Oo, tila kahit ang mga banal na sining ng simbahan at ang kanilang makabagong teknolohiya sa medisina ay hindi kayang gamutin siya." Ipinaliwanag pa ni Joseph na mabilis na bumabagsak ang reputasyon ng simbahan. Sa pagkakasakit ng mataas na pari, marahil ay nararamdaman nila ang isang malaking crisis. Sa pinakamasamang kaso, ang Holy Order ay maaaring mawala, na magdudulot ng pagbagsak ng simbahan. Tumayo si Joseph ng tuwid at sinabi, sa loob ng 4 na araw, isasagawa nila ang seremonya ng paggising ng santo para kay Ellis, gagawin siyang bagong saint. Ang kanyang malakas na banal na kapangyarihan ay gagamitin upang pagalingin ang mataas na pari. Kapag napuna na ang bakanting posisyon ng santo, mas lalo pang magniningning ang Holy Fire at mababawi ng simbahan ang dating katayuan nito. Muling umupo si Joseph at humingi ng paumanhin, "Patawarin mo ako, Aiden, sa pagdulot ng lahat ng kaguluhang ito nang hindi nagpapaliwanag." Nanatiling tahimik si Aiden, mahigpit ang pagkakahawak sa mesa. Tumutulo ang pawis mula sa mukha ni Joseph habang nag-aalalang iniisip kung galit ba si Aiden. Si Aiden, nakakuyom ang mga ngipin, ay nag-iisip, ano ang nangyayari? Parang may mali rito. Sa kanyang isipan, inalala ni Aiden na ang sakit na ito ay hindi dapat mangyari sa ngayon. Ang sakit ng mataas na pari ay dapat mangyari sa loob ng 3 taon mula ngayon. Iniisip pa rin ni Aiden, bakit nagbago ang kaganapan mula sa hinaharap? Maaari bang nagbabago ang hinaharap dahil sa akin? Desidido, umalis si Aiden sa silid ni Joseph at naglakad sa pasilyo kasama si Bali. Habang naglalakad, iniisip niya, may pahintulot ako mula kay Joseph na manatili,
pero ngayon kailangan kong malaman kung saan nagsimulang magkaiba ang hinaharap. Narinig ito ng Underlord, nagulat at tinanong si Aiden, ibig mong sabihin kailangan pa nating manatili sa nakakatakot na lugar na ito? Sumagot si Aiden, dapat may dahilan kung bakit nagbago ang nakaraan, at kailangan kong malaman kung ano ito. Kung mabilis nating malalaman, maaari na tayong umalis agad. Kaya tulungan mo rin ako. Pagdating nila sa pinto ng silid ng mataas na pari, itinuro ito ni Bali at sinabi, narito ang mataas na pari. Tulad ng nabanggit ko kanina, 5 minuto lang ang oras ng pagdalaw, kaya magmadali ka. Binuksan ni Bali ang pinto para kay Aiden na pumasok. Nang pumasok si Aiden sa silid, agad siyang sinalubong ng nakakasulasok na amoy, at ang nakikitang kakaibang lila na aura na lumulutang sa paligid, napangiwi siya sa pagkadismaya at naisip sa kanyang sarili, ang baho nito, nilinggan niya ang mataas na pari na si Kertel na nakahandusay sa kama, ang payat na katawan nito ay halos hindi na makahinga, lumapit si Aiden ng maingat, tinitingnan ang kalagayan ng matanda, mukha siyang kaawa-awa, naisip ni Aiden. Sa nakaraang buhay ko, namatay na ang mabuting matandang ito bago ko siya nabayaran sa pagsagip niya sa akin, niyakap ni Aiden ang kanyang mga kamao, nababalisa sa nakikita, pinaplano kong bayaran ang utang na yon, pero ano ito, bigla niyang naramdaman ang pamilyar ngunit nakakatakot na enerhiya na nagmumula sa katawan ng mataas na pari, ano ito? Tanong ni Aiden sa sarili, pamilyar ito, pero nakakatakot. Biglang, narinig niya ang boses ng Underlord sa kanyang isipan, hindi mo ba ito nakita sa nakaraan mong buhay? Habang sinusubukang maintindihan ni Aiden ang nakikita, sumagot siya, nakita ko na ito dati, pero bago pa niya matapos, pinutol siya ng Underlord, isa itong sumpa, napako si Aiden sa gulat, mabilis ang tibok ng puso, ano ang sinabi mo? Tanong niya, puno ng pagkabigla, nagpatuloy ang Underlord, mayabang, normal na hindi kayang makita ng tao ang sumpa, pero dahil nasa loob mo ang kaluluwa ng dakilang Underlord, makikita mo ito ng malinaw sa pamamagitan ko. Mabilis ang takbo ng isipan ni Aiden habang pinapaliwanag pa ng Underlord, ang sumpang ito ay maingat at manipis na nilikha, matagal na itong naipon kaya't bumagsak na ang katawan niya. Nagdilim ang mga mata ni Aiden sa galit, habang mas lalong humigpit ang kanyang mga kamao. Sumpa, ang mga ito ay sakop ng mga salamangkero, aniya sa pagitan ng ngipin. Habang sinusubukan niyang unawain ang sitwasyon, naisip niya, kung matagal nang naipon ang sumpa, ibig sabihin, sinubukan siyang patayin ng isang salamangkero na nagtatago sa loob ng simbahan. Nag-alab ang dugo ni Aiden sa kanyang natuklasan, kaya pala sa nakaraan kong buhay, hindi iyon sakit. Lumalim ang galit niya, naninikip ang mga ugat sa kanyang leeg habang nagliliwanag ang kanyang mga mata sa puot. Paano natin maaalis ang sumpa na ito? Tanong niya, nanginginig ang kanyang boses sa pinipigilang galit. Nakangiti pa rin ang Underlord nang sagutin siya, ang sumpang ito ay halos naging bahagi na ng kanyang katawan. Isang sumpang ganito kalalim ay halos imposibleng mabasag, kahit ang mangkukulam na nagpaulan nito ay mahihirapang bawiin ito. Nagpigil ng hininga si Aiden, ngunit idinagdag ng Underlord, gayunpaman, kung may solusyon man, kailangan ng isang salamangkero na lubos na nakakaalam sa pagkakabuo ng sumpa, o di kaya'y, saglit na tumigil si Underlord sa sinabi, mag-inject ng napakaraming banal na kapangyarihan sa isang iglap. Pagkatapos isipin ng sumpa sa mataas na pari, naisip ni Aiden ang nakakatakot na kahulugan, kung magtatagumpay si Ella sa seremonya ng pagbangon ng santo, magiging malaking banta siya sa gumagawa ng sumpa. Kapag gumaling ang mataas na pari, lahat ng ginawa sa pagsumpa sa kanya ay mawawalang bisa. Pinagpawisan ang mukha ni Aiden sa pagkabahala, ibig sabihin, nasa malaking panganib si Ellis, maaaring siya ang susunod na target ng mananalumpa. Biglang naputol ang kanyang iniisip ng isang malakas na sigaw. Agad niyang nakilala ang boses ni Ellis. Bumulusok ang kaba sa kanya, sila na ba ang gumagalaw para patayin si Ellis? Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Aiden papunta sa silid ni Ellis. Habang tumatakbo, nagmamadali ang kanyang isipan, kailangan kong makarating sa oras, hindi pwedeng mamatay si Ellis. Pagdating niya sa silid ni Ellis, nakita niyang nakatayo ang ilang mga monghe sa labas na nalilito. Sa loob, isang nag-aalalang alalay ang natigilan. Pinilit ni Aiden ang sarili na makapasok, tumibok ng mabilis ang puso at nagtanong ng madiin, Ellis, ayos ka lang ba?
Pagpasok niya sa silid, inusisa niya ang paligid sa mga palatandaan ng isang salarin, ngunit mukhang tahimik ang lahat. Walang sumalakay, walang mga nakikitang banta. Nasa tabi na ni Ellis si Joseph, tinatanong din siya ng parehong tanong, ayos ka lang ba, Ellis? Agad lumapit si Aidan sa alalay at tinanong ng mahigpit, ano ang nangyari? Nangangatog na sinagot siya ng alalay, wala akong ginawang kakaiba, pinatay ko lang ang mga kandila para palitan, pero sumigaw siya nung namatay ang mga ilaw. Inilipat ni Aidan ang tingin kay Ellis, na umiiyak at nanginginig sa takot, naalala niya ang nangyari sa kanila sa mansyon ng duke, palaging natutulog siya na bukas ang ilaw, bigla itong naisip ni Aidan, traumatized pa rin siya mula sa pagkakakulong sa ilalim ng lupa ng Cerberus Guild, hinarap ni Aidan si Joseph at mahinang tinanong, pwede mo bang paalisan muna ang mga tao, kailangan ko siyang kausapin, asterisk. Nag-alala si Joseph para sa kanyang anak, ngunit nag-aatubiling tumango, sige, inutusan niya ang lahat na lumabas, at bumalat ang katahimikan sa silid ng magsara ang pinto. Habang dumidilim ang paligid, mas lalong nadagdagan ang takot ni Ellis, at nagiging mas desperado ang kanyang iyak, madilim, natatakot ako, tulungan mo ako, ayokong mamatay. Tumayo si Aidan sa tabi niya, ang boses niya ay kalmado at nakakaaliw. Wala nang makakasakit sa iyo ngayon, Ellis, sabi niya ng banayad. Ang kanyang boses ay tila bumabaon sa takot niya at tumingala siya sa kanya, ang mga matang puno ng luha ay nakatutok sa kanya. Iniunat ni Aidan ang kanyang kamay palapit sa kanya, ang mukha niya ay puno ng matatag na determinasyon. Walang sino man ang makakalapit sa mga tao ko, kahit na ang Underlord. Huwag kang mag-alala. Nagpatuloy si Aidan, ang mga salita niya ay matatag at nakaaaliw, iingatan kita palagi. Dahan-dahan, yamakap si Ellis ng mahigpit kay Aidan, ang luha niya ay sumisipsip sa kanyang mga damit. Habang muling nagningning ang mga kandila, ang mainit na liwanag nito ay pumuno sa silid, nagdala ng liwanag at ginhawa. Makalipas ang ilang sandali, magkatabi silang naupo sa kama. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon, Ellis? Tanong ni Aidan, ang boses niya'y malumanay. Tumango si Ellis, bagaman nananatiling may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Oo, pero, tumungo si Aidan, napansin niya ang tila may gusto pa siyang sabihin. Ano iyon? Maaari mo akong kausapin, sabi niya. Hinuyam ni Ellis ang palda niya ng may kaba, ang mukha niya'y mapatla habang nag-aatubili. Sa pongol na tinig, tinanong niya, Aidan, talaga bang okay lang na maging saint ako? Habang inihahayag ni Ellis ang kanyang mga pag-aalala, sinabi niya kay Aidan, ang mga matang puno ng mga pag-aalala. Ang lahat ng mga saints sa mga kwento ng fairy tale ay malalakas, matapang, at kahanga-hanga. Paano magiging saint ang tulad ko, na duwag? Hinagip niya ang kanyang mga luha at nagdagdag, gusto ko lang bumalik sa bahay mo at maglaro. Sa isang malikot na ngiti, tinapik ni Aidan ang kanyang ulo. Aray! Sigaw ni Ellis, hinahaplos ang kanyang ulo habang siya ay humihikbi pa rin. Tumawa ng bahagya si Aidan, sobra kang nag-iisip, Ellis. Maraming bagay ang hindi mo pa alam tungkol sa pagiging saint. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam maging isang saint? Tanong ni Ellis, hawak pa rin ang ulo. Tumawa si Aidan, oo, alam ko. Kaibigan ko ang isang saint noon. Ngunit biglang natigil ang kanyang pagtawa. Nagbalik sa alaala niya ang sandaling sinabi ng saint sa nakaraan, pasensya na, bago siya pinatay nito. Ang mukha niya'y dumilim, at ang boses niya'y unti-unting nawala. Nagtanong si Ellis, kaibigan. Sinong kaibigan? Nagising si Aidan, inilagay ang kamay sa ulo ni Ellis ng marahan. Nagulat siya sa biglaang pagbabago ng mood ni Aidan. Ngumiti si Aidan, bagaman may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Ang pagiging saint ay hindi kailangan laging mabait o matapang. Ang mga saint ay tao rin, kung gusto mong magalit, magalit ka. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka, at ngumiti siya. Maaari kang bumalik sa bahay natin kahit kailan mo gusto. Nang marinig ang salitang, bahay, namula ang mukha ni Ellis at mabilis siyang sumagot, bahay? Oo, gusto kong umuwi. Tumaas ang kanyang mood at mukhang nabuhayan siya ng loob, yung kaibigan na yun na nabanggit mo. Malapit ba kayong magkaibigan? Patanong na wika niya. Puno ng kuryusidad, pilit nang umiti si Aidan habang bumabalik sa isip ang mapait na alaala. Oo, kaibigan lang kami. Pero kaibigan mo siya, hindi ba? Tanong ni Ellis, lalong lumalalim ang kanyang interes.
Tumango si Aiden ng bahagya, ang boses niya'y mahina. Oo, tama, bakit hindi na kayo magkaibigan? Dagdag ni Ellis, pinipilit na alamin ang kasagutan. Tumahimik si Aiden, ayaw maalala ang sakit ng pagtataksil na iyon. Makalipas ang ilang sandali, tumayo siya at tahimik na lumabas ng silid, iniwan si Ellis. Pagkalabas ng silid, sumandal siya sa pader, pakiramdam niya'y emosyonal na pagod. Dumadaloy ang mga naiisip niya, halos nailagay ko na ang sarili ko sa problema. Ang Underlord, na tahimik na nanunood ng kanilang pag-uusap, ay napabulong, ang pakikinig sa ganyan ay parang pinilit akong uminom ng isang bote ng banal na potion, nakakapagod. Habang nakatayo si Aiden sa labas ng silid ni Ellis, lumapit ang Vice Priest at si Joseph. Ayos lang ba si Ellis? Tanong ni Joseph na may pag-aalala. Tumango si Aiden, nawala sa kanyang isip, oo, maaari kang pumasok at samahan siya. Tumango si Joseph nang may pasasalamat, salamat, Aiden. Ako na ang unang papasok. Pumasok si Joseph sa silid, at nawala sa paningin ni Aiden. Inilipat ni Aiden ang kanyang tingin sa Vice Priest, na nakangiti ng may kakatwang ngiti. Bakit ka narito? Tanong ni Aiden ng may pag-iingat. Patuloy sa pagngiti ang Vice Priest, narinig ko na may maliit na problema, at narinig kong mahusay mo itong hinahawakan. Iniunat niya ang kamay, iniligtas mo ang Saint, ang kinabukasan ng ating order, kaya't nais kong personal na magpasalamat. Ramdam ni Aiden ang kakaibang tensyon sa hangin ngunit iniabot pa rin niya ang kamay para makipagkamay. Wala yun, sabi ni Aiden nang may pag-aalangan, pilit na ngumiti, ngunit habang magkahawak ang kanilang mga kamay, may hindi magandang naramdaman si Aiden. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng Underlord sa kanyang isip, Aiden Albiario. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Aiden, bakit biglang tinawag ang pangalan ko? Iniisip niya habang patuloy ang pagkamay nila ng Vice Priest. Siya ay isang madilim na wizard, bulong ng boses ng Underlord, dahilan upang magulat si Aiden. Kahit pilit niyang pinapanatili ang kanyang ekspresyon na kalmado, nagulat siya, ano? Mabilis ang takbo ng isip niya habang patuloy silang nagkamay. Sa lihim na base ng Holy Fire Order, nakatayo ang Vice Priest, ang mukha niya'y puno ng galit. Inihampas niya ang kamao sa mesa, nanginginig sa galit. Ang batang yon, hindi ako makapaniwala na sinisira niya ang lahat. Isa sa mga tauhan niya, ramdam ang tensyon, maingat na nagsabi, kalma lang po, inyong kabanalan. Mabilis na humarap ang Vice Priest at sumigaw sa mukha ng tauhan niya, paano ako kakalma? Ang denominasyon ay dapat na sa akin. Habang nagngangalit ang mga ngipin niya, nagtanong siya, kailan darating ang mga saint? Yumuko ng bahagya ang kanyang tauhan at sumagot, sinabi nilang malapit na silang dumating. Ipapabatid ko agad sa inyo. Nagningning ang mukha ng Vice Priest, ang ngiti niya'y puno ng kasamaan. Hindi mahalaga kung kailan darating ang saint. Papapatayin natin siya. Ang boses niya'y may halong kalupitan. Ang saint ay papatayin sa araw ng seremonya ng awakening, 2 araw mula ngayon. May malademonyong kislap sa kanyang mga mata habang itinaas ang kamay sa langit, sumisigaw, at ako ang magiging pinuno ng Holy Fire Order. Habang si Aiden ay nagtatago sa likod ng pader, nakikinig ng mabuti, hindi siya makapaniwala sa kanyang naririnig. Inaasahan niyang maaaring may mga Dark Wizard sa loob ng Holy Fire Order, ngunit hindi niya inisip na ang Vice Priest ay isa sa kanila. At siya, ang kanyang mga kasama sa isipan ni Aiden, ang Underlord ay nagsalita, nakahilata sa isang upuan sa kamalayan ni Aiden. Sa oras na nagkamay kayo, naramdaman ko na ang madilim na mahika, masayang sabi ng Underlord. Nagkunot ng noo si Aiden at sumagot sa Underlord, ang mga nakakasuklam na Dark Wizard, ay maaaring may iba pa sa loob ng order bukod sa dalawang ito. Pero may kakaiba, tinanong ng Underlord, kakaiba. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa rin maintindihan kung bakit lumalala ang kondisyon ng mataas na pari ng mas mabilis kaysa sa aking nakaraang buhay. Maaaring ito ay dahil nailigtas ko si Ellis, sabi ni Aiden na nag-iisip. Pagkatapos, ang ekspresyon ni Aiden ay tumigas habang sinabing, ngunit una, kailangan kong malaman kung sino ang mga banal na tinutukoy ng Vice Priest. Lumipat ang eksena sa isang liblib na nayon malapit sa Holy Fire Order. Isang lalaking may suot na balabal ang tahimik na gumagalaw sa makikitid na eskinita, nagsalita,
hindi ko alam kung nasaan ka, pero gagabayan kita. Sa mga anino, isang lalaki ang naghihintay, malinaw na frustrated. Kagat niya ang kanyang mga ngipin at nagsalita, hindi ko mapaniwala ang nahaharap ako sa mga hadlang sa ganitong kritikal na oras. Hindi mo ba kayang hawakan ito ng maayos? Ang lalaking nakabalabal, na kapwa frustrated, ay sumagot, kailangan naming pabilisin ang aming mga plano dahil sa iyo, at sino ang makakaalam na ang bata na may banal na espiritu ay buhay pa. Nagtago si Aiden sa likod ng isang pader, nakikinig ng mabuti. Kaya pala nila pinabilis ang plano, naisip niya, ngunit mayroong isang bagay tungkol sa boses ng ikalawang lalaki na kumikiliti sa aking alaala. Sandali, narinig ko na ang boses na iyon. Samantala, ang lalaking nakabalabal na malinaw na pagod sa takbo ng mga pangyayari ay nagmumurmur sa ilalim ng kanyang hininga. Kung hindi ito magpapatuloy ayon sa inaasahan, magkakaroon ng mga kahihinatnan para sa iyong Panginoon din, di ba? Ang komentong ito ay tila nagbigay sa lalaki ng labis na galit. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa puot habang siya ay lumusab pasulong, hinawakan ng lalaking nakabalabal sa leeg. Humagulgol ang lalaking nakabalabal sa sakit, ang kanyang mga kamay ay kumakabig sa mahigpit na pagkakahawak sa kanyang lalamunan. Habang hinahawakan ng mahigpit ang leeg ng lalaki, at nagsabi, paano mo nagawang magbanta sa akin ng ganyan? Kung patuloy ka sa pagsasalita ng ganyan, hahatiin kita sa mga piraso. Ang lalaking nakabalabal, humihingal ng hangin habang ang tubig ay umaagos mula sa kanyang bibig, ay nakiusap, pakiusap. Ibinato siya ng lalaki pabalik na may lakas, dahilan para lumipad siya ng kaunti bago tumama sa lupa. Ang lalaking nakabalabal, na ngayon ay nakaupo sa lupa, ay humahawak sa kanyang leeg sa sakit habang pawis ay umaagos. Ang lalaking umatake ay nagbabala, hindi kita patatawarin sa susunod, kaya mag-ingat ka sa mga sinasabi mo gamit ang bibig mo. Sa sandaling iyon, si Aiden, na nanunood, ay sa wakas ay nakita ang mukha ng umaatake. Siya ay nagulat, ang kanyang mga mata ay lumawak habang nakilala niya ang lalaki. Iyan ang Red Knight, si Ben Ainhima. Agad na nagtago si Aiden sa likod ng isang pader, pinipigilan ang kanyang likod na manatiling hindi nakikita. Biglang nagsalita ang Underlord at tinanong si Aiden, may koneksyon ba ang taong iyon sa iyong nakaraang buhay? Puno ng galit si Aiden, nakatikom ang kanyang mga kamao at nanginginig ang kanyang katawan sa puot. Akala ko siya, sagot ni Aiden, ang kanyang boses ay tensyonado. Ang taong iyon ay isang lingkod ni Sylveta sa aking nakaraang buhay. Pagkatapos, sinabi ni Aiden sa Underlord, ngayon, lahat ay nagsisimula ng magkaroon ng kahulugan. Ang salarin na iyon, isang alaala mula sa nakaraan ni Aiden ang sumiklab sa kanyang isipan. Naalala niya si Sylveta na nagsasabi na ang mga Black Wizard ay banta sa mundo at napapatayin niya silang lahat bilang paggalang sa mga kabalyero. Iyan ang tungkulin ng aming Grand Duchy Chivalry, sabi ni Sylveta. Ang alaala ay nagpatindi lamang sa galit ni Aiden, ang kanyang mga mata ay naging pula, ang kanyang mga kamao ay nakasara ng mahigpit na lumabas ang mga ugat sa kanyang mga kamao. Kaya't ang chivalry ay corrupt mula pa sa simula, naisip ni Aiden. Ngayon, nakakita ako ng maraming nakakasuklam na mukha. Tinanong ng Underlord, paano sila nakatulong kay Huckle na maging leader? Sumagot si Aiden na marahil ito ay dahil sa karapatan sa pagsunod ng isang makapangyarihang pamilya tulad ng CS, na umaasa sa parehong lakas ng militar at mahahalagang taga-suporta. Nang masaktan si Deere sa pambobomba, gumawa si Sylveta ng hakbang upang angkinan ang succession. Maaaring nagbago ang mga bagay dahil nailigtas ko si Deere, naisip niya, ngunit nagtanong siya kung paano pa rin siya mapangahas na traidor. Bago makapagpatuloy si Aiden, naramdaman niya ang isang bagay. Paparating na ang Red Knight upang umatake, nakangiti ang baliw habang sinasabi, may daga palang nagtatago rito. Itinaas niya ang kanyang espada, handang salakayin si Aiden ng nakamamatay na aura. Bago makuha ng Red Knight si Aiden, nagsimula si Aiden na tumalon sa mga pader at lumipad sa hangin upang maiwasan ang atake. Naisip ni Aiden, ang kanyang kasanayan sa espada ay kasing marahas gaya ng dati, katulad ng nakaraan. Napansin ba niya ako mula pa sa simula? Matapos makita ang atake ng Red Knight, sumigaw ang isang lalaki na kabukod sa Red Knight, bakit mo kailangan gumawa ng ganyang ingay sa gitna ng gabi?
Nagalit ang Red Knight, kinagat ang kanyang mga ngipin at sumagot, "Wala kang karapatang magsalita, lalo na't hindi mo man lang napansin ang isang daga na sumusunod sa iyo." Nagpatuloy ang Red Knight, "Hinaharangga mo lang ang daan, kaya umalis ka na." Kinagat ng lalaki ang kanyang mga ngipin, pawis na tumutulo mula sa kanyang mukha, at tumakbo palayo. Habang umaalis, binulong ng Red Knight, "Kung hindi dahil sa utos ng aking Panginoon, napatay ko na siya." Pagkatapos, tumingin ang Red Knight kay Aiden at sinabi, "Ayos, narito ka, daga." Lumapit siya kay Aiden at sinabing, "Maaari mong iwasan ang aking espada, ha? Mukhang may galing ka. Sino ka?" Sumagot si Aiden, "Ano kung ayaw kong sabihin sa iyo?" Tumawa ang Red Knight at sinabi, "Interesante kang tao." Hinawakan ni Aiden ang kanyang espada at naisip, "Hindi ko kayang labanan ang taong ito ngayon, mas mabuting tumakbo." Sa sandaling iyon, tumakbo ang Red Knight sa mga pader, at lumitaw sa harap ni Aiden. Nagulat siya. Lumapag ang Red Knight sa lupa na may baliw ng ngiti, hawak ang kanyang espada sa tabi ng kanyang bibig. Sinabi niya kay Aiden, "Ang mga taong masyadong maraming salita ay hindi nakakatuwa. Curious ako kung gaano kakatagal makakatagal." Inatake ng Red Knight si Aiden ng maraming beses ngunit naiiwasan ni Aiden ang bawat pagsalakay. Ngumiti ng malaki ang Red Knight sa sandaling iyon. Sinabi ng Underlord kay Aiden, "Namangha ako, may tao palang lumalapit sa pagiging halimaw na katulad ni Talos." Sumagot si Aiden, "Siya ang pinakabaliw na tao na nakita ko." Muli, inatake ng Red Knight si Aiden ngunit naiiwasan ito ni Aiden. Iniisip, ito ay masama, malamang isa siya sa mga pinakamataas na ranggo ng Sword Aura users, at mahina ako ngayon. Hindi ko magamit ang shield ng Banshee dahil nagre-recover pa ito. Naisip ni Aiden, laging may paraan sa lahat ng bagay, tiyak na nahuli na niya ito sa ngayon. Samantala, pawis na tumutulo mula sa mukha ng Red Knight habang iniisip, ano ito? Baka iniisip ko lang ang mga bagay na ito. Nagulat siya sa mga teknik sa espada ni Aiden at naisip, ang teknik na ito, tiyak na, ngunit bago niya matapos ang kanyang iniisip, tinawag ni Aiden ang kanyang pangalan, Red Knight Benedheimer. Naghahanda ng umatake muli ang Red Knight ngunit natigilan sa gitna ng swing, nagulat na marinig ang kanyang sariling pangalan mula sa isang taong hindi niya kailanman nakilala. Pawis na tumutulo mula sa kanyang mukha, galit na nagtanong, "Paano mo nalaman ang aking pangalan?" Baka kaya, tumawa ang Red Knight, ibinaba ang kanyang espada at sinabi, "Haha, kaya pala, yan ang dahilan." Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang espada at sinabi, "Dapat ko nang malaman ng ginamit mo ang parehong teknik sa espada ng aking Panginoon." Sa baliw ng ngiti, nagpatuloy siya, "Isa ka sa mga bastardo mula sa faction ni Deere, hindi ba?" Tumawa si Aiden sa kanyang isipan, ito ay isang malaking pagkakataon, at tahimik na humingi ng tawad kay Deere. Pagkatapos ay sinabi ni Aiden sa Red Knight, "Akala mo ba makakaligtas ka at makakalayo pagkatapos makisali sa isang warlock?" Galit na kinagat ng Red Knight ang kanyang mga ngipin, at inatake muli si Aiden na sumisigaw, "Isara mo ang iyong bibig, aso ng Spear Knight." Bago siya makapaglanding ng hit, mabilis na naiiwasan ni Aiden. Naisip ni Aiden, syempre, sa pagtukoy lamang kay Deere ay nagiging baliw siya. Anong gulo, ang mga kapatid at malalapit na kaibigan ay nag-aaway dahil dito. Muli, inatake ng Red Knight, at naiiwasan ito ni Aiden gamit ang kanyang espada. Iniisip, lalo na't kilala ang Red Knight sa kanyang maiikli at masusungit na ugali, mas maraming tao ang nines, mas hindi sila makatuwiran at mas mabagal silang makaunawa sa sitwasyon. Hindi nila man lang napapansin ang nangyayari sa kanilang sariling mga katawan. Nagbanggaan ang kanilang mga espada, at maluwang nang umiti ang Red Knight, "Aso ni Deere, gaano ka pa katagal magbablock sa aking mga atake? Akala mo ba talagang matatalo mo ako?" Habang tumatawa ang Red Knight, nagsimulang damaloy ang dugo mula sa kanyang ilong. Nagulat siya at sinubukang panasan ito gamit ang kanyang kamay ngunit hindi huminto ang dugo. Naguguluhan siyang nag-isip, dugo, ano ito bigla? Sa sandaling iyon, nagulat siya nang makita ang atake ni Aiden. Sinubukan niyang umiwas ngunit naguguluhan ang kanyang isip, anong maruming trick ang pinasok niya. Naisip ni Aiden, hawak ang espada sa harap ng kanyang mukha at ngumiti. Naisip,
ang aking orihinal na teknik sa espada, resonance. Kahit na napansin niya ito ngayon, huli na. Naisip niya, tuwing ang aming mga espada ay nagbabanggaan, naglilikha ito ng alon ng mana na nagugulo sa daloy ng mana ng kalaban. Sa una, sobrang banayad na sinuman ay ituturing itong koinsidensya. Ngayon, nanginginig ang Red Knight, nahihirapan na hawakan ang kanyang espada. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Habang patuloy na nag-iisip si Aidan, habang ang bahagyang pagkagambala ay tumataas, nagiging nakamamatay na lason ito. Kung siya ay isang ordinaryong kabalyero, hindi na siya nakatayo. Maganda ang kanyang pagkakatayo, inamin ni Aidan sa sarili niya. Sumigaw ang Red Knight, sa tingin mo ba ay matatalo mo ako sa mga murang tricks na ito? Tumigil ka na sa pag-aantala at harapin mo na ako. Kalmado, inilagay ni Aidan ang daliri sa kanyang tainga at sumagot, ayoko. Kung masyado kang sabik, bakit hindi ka na lang ang lumapit sa akin? Umuungal ang Red Knight, ikaw, utusan ni Deere. Habang patuloy na nakangiti, sumagot si Aidan, tumahimik ka. Aso ni Selvita, paano mo magagampanan na makipagbarkang sa kalagitnaan ng gabi? Sa narinig na ito, nagalit ang Red Knight, nagngangalit ang mga ngipin sa galit, paano mo nagawang banggitin ang pangalan ng aking Panginoon? Sigaw niya habang nag-charge kay Aidan. Huwag mong isipin na madali kang mamamatay. Nakatayo lang si Aidan na kalmado, hindi natitinag. Pagkatapos, sa labis na takot, pinatingkad niya ang kanyang mga mata at sinabi ng mapanukso, o hindi, sobrang natatakot ako sa iyo. Pagkatapos ay umusag siya at nagdagdag, well, wala nang magagawa. Kinuha niya ang isang bote mula sa kanyang bulsa, at itinapon ito patungo sa Red Knight. Sige na, atakihin mo ako. Habang ang bote ay lumipad patungo sa mukha ng Red Knight, itinaas niya ang kanyang espada upang hadlangan ito at nagngalit, gumagamit ng maruruming tricks, katulad ni Deere. Nang tumama ang bote sa espada ng Red Knight, ito ay Sheena at Thick Smoke ang nagsimulang umakyat, tinakpan ang kanyang mukha. Sa lalong madaling panahon, kumalat ang usok sa buong lugar. Ikaw, anak ng aso, isa na namang murang tricks. Lumapit ka sa akin at gugupitin kita. Tumingin siya sa paligid pero hindi niya mahanap si Aidan kahit saan. Naguguluhan, nagngangalit siya at umusok. Huwag mong sabihin. Pagkatapos ay sumigaw, tumakbo ba siya palayo na parang duwag? Ikaw, aso ni Deere. Sa sandaling iyon, si Aidan ay tumatakbo na sa mga bubong. Tinanong ng Underlord, tumakbo ka ba palayo nang hindi siya natapos? Sumagot si Aidan, halos imposibleng talunin ang pinakamataas na ranggo ng espada o kabalyero ng walang Banshee Spirit Shield. Ang pinakamainam na magagawa ko ay pigilin siyang humabol sa atin gamit ang resonance. Idinagdag niya, sa pamamagitan ng pagkakataon, magandang ideya na humingi ng espesyal na smoke bomb kay Cassie, kahit na kailangan kong tiisin ang kanyang mga reklamo tungkol sa palaging humihingi ng mga kakaibang bagay. Pabilis ng pabilis ang takbo ni Aidan. At hindi ko maaring pahintulutan ang Warlock na tumakas kanina. Samantala, ang Warlock ay tumatakbo ng walang tigil, basang-basa sa pawis mula sa takot. Iniisip niya, kailangan kong bumalik at ipaalam sa Vice Priest. Kailangan kong sabihin sa kanya na may taong nakakaalam tungkol sa amin. Nang biglang lumitaw si Aidan mula sa itaas, handang umatake mula sa hangin. Habang umaatake siya, sinabi niya, palagi kayong nagiging sanhi ng kaguluhan. Lumapad ang mga mata ng Warlock sa pagkabigla at nagsimula siyang umiyak. Habang papalapit si Aidan sa kanya, nagbago ang eksena sa susunod na umaga sa isang underground cave sa ilalim ng simbahan. Nakatayo si Huckle na ang mga braso sa ibabaw ng mesa, sumisigaw sa pagkadismaya, anong nangyari? Ang taong ipinadala ko para dalhin ang Knight of Sias ay hindi pa bumabalik at hindi rin nagpakita ang kabalyero. Nagsimula siyang manginig sa galit. Iniisip niya, bumagsak ba sila sa akin o may ibang nakakaalam sa kanila? Anuman ang dahilan, kailangan kong pigilin ang Saintess Awakening ceremony ngayong araw, anuman ang mangyari. Nagpasya siya at isang baliw na ngiti ang kumalat sa kanyang mukha habang iniisip niya, walang oras at walang ibang paraan. Tama, may perpektong tao upang magtakip ng kasalanan. Hayaan nating gamitin siya. Lumipat ang eksena sa pasukan ng altar ng Holy Fire Order sa araw ng Saints Awakening Ceremony.
4 na monghe ang naroon kasama si Aidan at ng vice priest. Si Ellis ay niyayakap si Joseph na umiiyak. Nagsasalita si Joseph na may mga luha sa kanyang mukha. Ang aking anak na babae ay ang batang santo. Si Ellis, nahihiya, ay nagsabi, tigilan mo na ang pag-iyak, Dad. Nakakahiya. Ngumiti si Aidan kay Ellis at sinabi, Ellis, naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Tumango si Ellis at sumagot, oo. Pagkatapos ay inuulit niya ang sinabi ni Aidan, kunin ang lahat ng maaari mula sa mga tinatawag na Diyos na ito na nagpasakit sa atin hanggat maaari. Naguguluhan si Joseph sa sinabi ni Ellis, humarap siya kay Aidan at nagtanong, anong itinuturo mo sa anak ko? Tumawa si Aidan habang hinihimas ang likod ng kanyang ulo at sinabi, hindi ba't ito ay isang paraan upang hindi mabuhay sa mga pagkatalo? Sige na, simulan na natin ang ritual. Isa sa mga monghe ay nagsabi kay Ellis, maaari ka nang pumasok ngayon, Saintess. Samantala, inabot ni Joseph ang kanyang kamay kay Ellis, ngunit pinigilan siya ng isa pang monghe, Joseph, hindi ka maaaring pumasok kahit ano paman. Mangyaring manatili rito ng mahinahon. Umiiyak si Joseph ng mas malakas, sumisigaw kay Ellis, mangyaring maging malusog at huwag magkasakit. Nakatayo si Aidan sa likuran ni Joseph, naguguluhan. Naisip niya na ang sinumang nanunood sa kanya ngayon ay isipin na mawawala na niya si Ellis magpakailanman. Natarante si Aidan nang may tumawag sa kanya, Lord Aidan, pakiusap, sumama ka sa akin sandali. Sumagot si Aidan ng, oo, at sinundan ang tawag sa isang tahimik at madilim na bahagi ng simbahan kung saan walang ibang tao. Sinabi ni Aidan, may dahilan ba kung bakit mo ako tinawag dito? Hawak ni Huckle ang isang kahon na kahoy at sumagot, walang espesyal, gusto ko lang ibigay ito sa iyo. Alam kong hindi ito marami para sa lahat ng iyong pagsisikap, pero pakiusap, tanggapin mo ito. Ngumiti si Huckle habang binubuksan ang kahon at ipinakita kay Aidan. Ito ay isa sa ilang natitirang top-grade potions mula sa aming order. Ngayon, ito ay napakahalagang bagay at mahirap gawin. Nagpatuloy siya, kung ibibigay ko ito sa iyo ng opisyal, magkakaroon ng gulo ang ibang mga pari. Kaya't nais kong ibigay ito sa iyo ng tahimik at hiniling na makipagkita ka sa akin dito ng sandali. Masayang kinuha ni Aidan ang kahon at sinabi kay Huckle, talaga bang okay lang natanggapin ko ang ganitong mahalagang bagay? Ngumiti si Huckle at sumagot, syempre, pinrotektahan mo ang Saintess, ang hinaharap ng aming order. Karapat-dapat ka rito. Kinuha ni Aidan ang laman ng kahon at nakita na ito ay isang asul na crystal ball. Alam kong kahihiyan ito, sabi niya, at bigla siyang sinubukan itong kainin. Nang nilunok niya ito, naging purple ang kanyang mga mata at naguluhan ang kanyang mukha. Naging kitang-kita ang mga ugat sa kanyang balat. Ngumiti si Huckle nang may kasamaan, iniisip, stupid bastard, kunin mo yan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng puot habang ipinaliwanag niya, ang potion na ito ay naglalaman ng mental obedience at brainwashing spell. Ngayon, kahit isang swordmaster tulad mo ay susunod sa akin. Nakatayo si Aidan na parang isang walang laman na bangkay. Naglagay si Huckle ng isang kamay sa balikat ni Aidan, may baliw na ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, Lord Remes, ito ay isang utos. At sa isang robotic na tono, sumagot si Aidan, oo, Master. Lumapit si Huckle sa mukha ni Aidan, ang kanilang mga mata ay kapwa kumikislap ng purple, pagkatapos ay ibinigay niya ang utos, inahin ang bata na sumasailalim sa Saint Awakening Ceremony. Lumipat ang eksena kay Ellis na naglalakad patungo sa maliwanag na altar kung saan siya gising ang kanyang mga kapangyarihang santo. Pinagmamasdan niya ang altar na may pagkamangha at sinabi, wow. Nang siya ay lumapit sa altar, nakita niya ang mga apoy na nakapaligid sa pasukan. Isang patak ng pawis ang damaloy sa kanyang mukha habang naalala ang sinabi ng pari, kailangan mong dumaan sa apoy upang makatagpo si God. Hindi ito magiging mainit, sabi niya. Pero naisip ni Ellis, paano kung mainit kapag pumasok ako? Talagang natatakot ako. Naalala niya ang mga salita ni Aidan, si God ang dapat matakot, hindi ikaw. Matapos ang lahat ng pagdurusa na iyong naranasan, may utang si God sa iyo, kaya kumuha ka ng malaking kabayaran para sa mga pinsala. Sa bagong tapang, naglakad si Ellis patungo sa apoy na nag-iisip, walang dahilan para ako ay matakot.
Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa mga apoy at sumigaw, God, bilasan mo na at bayaran ang iyong utang. Pagkatapos ay pumasok siya sa apoy. Samantala, si Aiden ay nakatayo sa mga anino, pinagmamasdan siya. Lumipat ang eksena sa pasukan ng Holy Fire Order kung saan si Joseph ay nakaupo, umiiyak ng labis na umiiyak. Oh, aking Elas! Nakatayo si Huckle sa likuran niya, nakahawak ang mga kamay sa kanyang likod, pinagmamasdan na may bahagyang ngiti. Sa kanyang isipan, iniisip ni Huckle, isang intruder na walang ingat na umatake sa simbahan ay ang nakapatay sa Saintes. Ngumiti siya at nag-isip, ito ang perpektong kwento. Kahit paano ko tingnan ito. Sa wakas, ako ang tunay na may-ari ng order na ito. Biglang nagpakita ang isang grupo ng mga monghe sa pasukan. Sumigaw si Bali, isa sa mga nakatatandang monghe, huwag gumalaw. Sa likuran ni Bali, maraming ibang monghe ang handang makipaglaban. Piniga ni Huckle ang kanyang kamao, nagtataka kung ano ang nagdala sa mga monghe rito bigla. Anong nangyayari? Sumigaw siya ng galit kay Bali. Bali, hindi mo ba alam na ang sagradong seremonya ay isinasagawa? Paano mo maaring sirain ito sa ganitong walang galang na paraan? Nagmamadali si Bali, na halatang nababahala, sumagot, alam namin na nagaganap ang seremonya, ngunit nandito ako dahil may mas mahalagang bagay na dapat talakayin. Ipinatong niya ang isang kamay sa kanyang balakang at sumigaw, sa mga tao rito, may isang erehe na nakialam sa kadiliman. Kaya ako, ang Inquisitor Bali, ay narito. Nagulat si Huckle sa mga salita ni Bali, iniisip, anong sinabi niya? Paano niya nalaman? Isang babae na nakatayo sa malapit ay nagulat din at bumulong, kung tungkol sa kadiliman, ibig bang sabihin nito ay dark magic? Isang lalaking katabi niya, pinapawisan, ay nagdagdag, paano nagkaroon ng warlock sa ating order? Narinig ni Joseph na nakatayo sa likuran nila ang lahat, ngunit nanatiling tahimik. Pumutok ang galit ni Huckle habang itinuturo ang kanyang daliri kay Bali at sumigaw, anong klaseng nakakasuklam na kalokohan ito? Wala sa atin ang humawak sa kadiliman. Sino ang nagutos sa iyo upang ipakalat ang mga kasinungalingang ito? Sa sandaling iyon, lumitaw ang mataas na pari na si Kertel sa likuran ng mga monghe at sinabi, ako ang nagutos sa kanya. Nang marinig ang boses ni Kertel, napatigil si Huckle, lumaki ang kanyang mga mata, at pawis na dumadaloy mula sa kanyang mukha. Bakit siya? Paano niya ito nagawa? Lahat ay nagulat na makita si Kertel na lumapit kay Bali na mukhang maayos. Si Huckle, na pinapawisan pa rin, ay nag-isip, paano niya nabasag ang sumpa? Mayroon bang ibang nakatatanda na saintes na may banal na kapangyarihan o may traidor sa mga warlock? Mabilis na nagsalita si Kertel, tapos na ito, Vice High Priest, pero tumigil siya at sinabi, Warlock Huckle. Nang marinig ito, namutla ang mga mata ni Huckle sa galit, nagkikiskisan ang kanyang mga ngipin. Umuugong ang galit habang pinipiga ang kanyang mga kamao habang kumakalat ang mga bulong sa mga tao. Walang paraan, si Huckle ay nagsisinungaling sa atin sa lahat ng panahon. Habang nag-aalab ang kanyang galit, nag-isip si Huckle, paano siya naglakas ng loob na sirain ang aking mga plano? Pero biglang may sinister na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang napagtanto niyang, gayunpaman, mayroon pa akong paraan. Mabilis na sinabi ni Huckle, inaakusahan mo ba ako na isang warlock? Mukhang hindi pa rin malinaw ang iyong isip, mataas na pari. Ako ang nag-alaga sa iyo mula nang ikaw ay mawalan ng malay. Itinaas niya ang kanyang boses, ito ay dapat na isang hindi pagkakaintindihan. Ang tunay na warlock ay si Lord Remes. Narinig ko siyang nagbabalak na patayin ang saintes bago ang seremonya. Kailangan natin siyang pigilan agad. Biglang lumabas si Aiden mula sa altar, at agad na itinuro at sumigaw si Huckle, nandyan siya. Lord Remes, hindi ako makapaniwala na narito ka. Ano ang ginawa mo sa banal na saintes? Sa isang casual na tono, tinanong ni Aiden ang mga santo. Nakapatong ang kanyang espada sa balikat at sa isang mapaglarong kilos, inilipat niya ang kanyang kamay sa kanyang tainga na parang nakikinig. Pagkatapos, sa isang ngiti, sinabi niyang, nasa maayos na pag-unlad ang seremonya ng awakening. Nagulat si Huckle na makita si Aiden na hindi apektado at nag-isip sa sarili, nabasag ang sumpa. Paano siya nakatakas?
Nagsimula ang isang flashback bago ang laban sa Red Knight. Nakatayo si Aiden sa tabi ng bintana sa kanyang silid nang bigla siyang nagsalita, "Alam kong nanunood ka." Nais niyang makipag-usap sa kanya. Isang kwago na nakadapo sa malapit na puno na nanunood ay lumipad patungo kay Aiden. Nang lumapit ang kwago, tinanong siya, "Ano ito?" Nakakawit ang kanyang mga braso. Sumagot si Aiden, "Nakikita mo na ang nangyayari. Sinusubukang manipulahin ng chaos ang mga bagay dito." Ngumiti siya ng may kumpiyansa at idinagdag, "Ang chaos ay ating kaaway, kaya't ako ang bahala sa kanya. Pero maaari mo ba akong tulungan?" Tanong ni Nesita, "Anong klase ng tulong?" Inilabas ni Aiden ang kanyang kamay patungo sa kanya at nagtanong, "Pakiusap, ipahiram mo sa akin ang bagay na iyon." Tumingin si Nesita sa kanya na may gulat, isang magic tool na sumasakal sa sumpa. Mula sa wala, nagtanong siya, "Para ba ito sa pakikipaglaban sa mga chaos?" Ngumiti si Aiden, hindi ito para sa chaos. Para ito sa pagwasak ng sumpa ni High Priest Kertel. Ang kanyang sumpa ay nagpahilate sa kanya habang siya ay gising, kaya alam na niya ang nagtaksil sa kanya na si Huckle. Nagpatuloy si Aiden, "Ibig sabihin, kapag nagising siya, mahuhuli natin ang lahat ng mga warlock na nagtatago sa loob ng Holy Fire Order." Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, tumanggo si Nesita at sinabi, May punto ka." Nang lumabas siya, naglabas siya ng singsing na napapalibutan ng purple na aura at inabot ito kay Aiden. "Ginawa ko ito mismo. Tinatawag itong anti-demonic ring." Tinanggap ni Aiden ang singsing, pinagmasdan ito ng may pagkamangha. Kailangan isuot ito ng High Priest para masuppress ang sumpa. Nagbabala siya kay Aiden, "Mag-ingat ka. Maraming tao nasa simbahan ang na-brainwash. Isa ka na rito." Si Aiden, na patuloy na nakatitig sa singsing, ay ngumiti at sinabi, "Wala kang dapat ipag-alala tungkol sa akin." Tumawa siya at sinabi, "Mayroon na akong nakakatakot na sumpa. Ang mahinang sumpa ng chaos ay walang magagawa sa akin." Lumipad si Nesita palayo. Sa sandaling iyon, nagsalita ang Underlord, "Huwag mong sabihing tinatawag mo akong sumpa." Tumawa si Aiden, at sinabi, "Sino pa kundi ikaw?" Nagsalita ang Underlord na malinaw na naiirita, "Hindi ko rin naman gusto ang tawaging ganyan." Tinukso siya ni Aiden, "Gusto mo ba ng Holy Potion?" Tumahimik na lang ang Underlord sa sinabi ni Aiden. Ipinatong ni Aiden ang kanyang espada sa kanyang balikat, na nakangiti, "Huckle, nasa panganib ka na ngayon." Sa kasalukuyan, si Huckle ay nanginginig sa galit, kagat-kagat ang kanyang mga ngipin. Ang mga tao sa paligid niya ay nagsimulang magbulungan. Talaga bang isang warlock si Vice Priest Huckle? Ang iba ay humiling, "Vice Priest Huckle, bigyan mo kami ng paliwanag." Tinawag ni Kertel si Huckle na may pagod na boses, "Huckle, itigil mo na ito. Para sa mga taon natin na magkasama." Bago matapos si Kertel na magsalita, nagalit ang mukha ni Huckle. "Itigil mo na," sigaw niya, ang kanyang boses ay puno ng hinanakit. "Wala kang alam sa kahihiyan ng hindi napili ng Holy Fire Order." Nakatikam ang kanyang mga kamao habang nagpatuloy siya, "Buong buhay ko, pangarap kong maging isang santo. Alam mo ba ang kawalang pag-asa ng pagkawalan ng kahulugan ng iyong buhay?" Si Kertel, ang kanyang mukha ay mapatla at pawis na umaagos, ay nakiusap kay Huckle, "Pakiusap, itigil mo na ang kabaliwan na ito." Pero nagdilim ang ekspresyon ni Huckle, isang masamang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha, habang ang isang nakabibinging purple aura ay sumiklab sa paligid niya. "Bibigyan ko na lang ang lahat dito ng undead." Aniya, ang kanyang boses ay umuugong ng kasamaan. Ang masamang aura ay hamampas sa hangin habang itinataas niya ang kanyang mga kamay at sumigaw, "Maging mga tagasunod ko." Sa pagtingin dito, ang galit ni Bali ay sumabog, ang kanyang boses ay puno ng galit. Bumaling siya kay Kertel at sinabi, "Hindi ko na ito maaring palampasin." Sumigaw siya at sinabi, "Pabagsakin niyo siya ngayon." Ang pagtawa ni Huckle ay umuugong habang siya ay nang aasar, "Akala niyo ba kayang talunin ako?" Inilabas niya ang kanyang mga kamay patungo sa kadiliman. "Mga kasama na may ganitong madilim na dugo, tulungan ninyo ako mula sa mga shadow." Maraming monghe ang nagpakita bilang mga warlock, ang kanilang mga anyo ay nakagambala sa madilim na magic. Ang natitirang mga tao ay nagulat, napagtanto ang lalim ng katiwalian.
Nagsalita ang isang tapat na monghe, huwag kayong matakot. Nandito ang Panginoon ng Holy Fire Order kasama natin. Pasukuan ang mga warlock. Ang isa pa ay sumigaw, kailangan nating labanan sila. Ang hangin ay nag-crackle habang ang purple na aura ni Huckle ay lumalakas, nagiging mas matindi. Nagsimula itong lumapit sa mga malapit, pinipilit silang mapasailalim sa kanyang kontrol. Isa-isa, ang mga monghe ay bumigay sa sumpa, ang kanilang mga mata ay nagliliwanag ng may masakit na purple na liwanag. Master Hall, susunod kami sa iyo kahit ano paman. Chant nila ng sabay-sabay. Biglang, isang kontroladong monghe ang sumugod sa isa sa mga tapat na monghe, umuusad ang kanyang sandata. Halos nakablock ang tapat na monghe sa atake sa tamang oras, nakatitig sa pagkabigla. Naging hirtiko ka na rin ba? Tanong ni Bali, mahigpit ang hawak sa kanyang sandata, napakaraming hirtiko ang nagtatago sa atin at hindi natin alam. Itinaas niya ang kanyang sandata at sumigaw, sa ngalan ng Holy Fire Order, patayin sila. Bago siya makapagpatuloy, tinawag siya ni High Priest Kertel, Bali, itigil mo. Bumaling si Bali upang makita ang mataas na pari na nakatayo sa likuran niya, nanginginig sa galit. Ang pawis ay tumutulo mula sa noo ni Kertel habang hinarap niya si Huckle. Gaano pa kasama ang magiging sitwasyon? Isang ligaya ang kumalat sa mukha ni Huckle. Mabilis kang makaisip, matandang lalaki, sabik niyang sinabi. Gusto kong makita kayong lahat na magpatayan sa harap ko. Ang mga mata ni Huckle ay kumikislap ng puot habang inihayag niya ang kanyang pinakamataas na plano. Marahil ay nahulaan mo na, inilagay ko na ang sumpa ng dominasyon sa karamihan sa mga miyembro ng simbahan. Subukan mong hawakan ako at ipapagawa ko sa kanila ang magpakamatay sa isang iglap. Sa narinig na ito, umusbong ang galit kay Kertel, nagngangalit ang mga ngipin sa pagkabigo, ngunit maliwanag ang bigat ng sitwasyon. Ang ngiti ni Huckle ay lumawak habang muling sumigaw, wala ka nang magagawa ngayon, kaya sumuko ka na. Nakatayo si Aiden ng walang kibo, ang kamay ay nasa kanyang baba, binibilang ang mga kontroladong tauhan na nakapaligid kay Huckle. 12, bulong niya. Bago makapag-react ang sinuman, tumakbo siya pasulong, pinutol ang dalawa sa mga kontroladong lalaki ni Huckle ng may katumpakan. Namutla si Huckle sa gulat, ang kanyang kalmadong anyo ay nag-crash habang pinapanood niyang mabilis na nawala si Aiden sa dalawa sa kanyang mga minion. Anong, nag-stammer si Huckle, nalito. Sinabi ko sa iyo na ipapagawa ko sa kanila ang magpakamatay. Ang boses niya ay naging mas desperado, sinisikap na makuha ang kontrol sa sitwasyon. Isang ligaya ang kumalat sa mukha ni Aiden habang lumingon siya kay Huckle, ang mga mata ay kumikislap. Wala akong pakialam dyan, malamig niyang sinabi. Patayin mo silang lahat kung gusto mo, wala sa mga ito ang negosyo ko. Ang ekspresyon ni Huckle ay umikot sa kawalang paniniwala habang ang pawis ay tumutulo mula sa kanyang noo. Sa tingin mo, hindi ko ito gagawin. Isang salita mula sa akin at patay silang lahat. Ang mga mata ni Aiden ay kumislap ng nag-aapoy na pula, ang boses ay kalmado ngunit matalim. Oo, sige lang, hindi ito problema ko. Hindi ako miyembro ng simbahan mo. Itinutok niya ang kanyang espada ng direkta kay Huckle. Ang tanging bagay na pinapahalagahan ko ay ang kaguluhan. Narito ako para sa iyo. Lalong lumalim ang gulat ni Huckle, kagat-kagat ang kanyang mga ngipin habang iniisip, paano niya alam na kasama ako sa kaguluhan. Ang bastardo, hinahanap na niya ako mula pa sa simula. Ang desperasyon ay pumasok sa boses ni Huckle habang iniunat ang kanyang mga kamay patungo sa kanyang mga kontroladong minions. Patayin siya, lahat kayo. Patayin siya ngayon. Ang mga minions sa ilalim ng sumpa ni Huckle ay umusad patungo kay Aiden. Sa mga sandaling iyon, umuukit ang boses ni Underlord sa isipan ni Aiden, hindi mo ba talagang papatayin ang lahat ng mga inosenteng mananampalataya na ito? Ngumiti si Aiden at tumugon ng walang pakialam, hindi ako ganoong kalupit. Nanahimik si Underlord sa loob ng ilang sandali, hindi sigurado sa balak ni Aiden. Inilabas ni Aiden ang 2 bote mula sa kanyang bulsa, mabilis na sinuri ang mga ito bago sinabi, gumagamit ang kaguluhan ng mga sumpa dahil ang mga individual na tao ay hindi sapat na malakas upang tumanggi. Kung sirain natin ang sumpa sa ilan, babagsak din ang iba. Sa sinabi niyon, ibinato ni Aiden ang mga bote sa mga papalapit na tauhan sa kalangitan.
Tumalon siya, pinutol ang mga bote upang masira bago pa man tumama sa lupa. Ang makapal na usok ay umuusok mula sa nabasag na bote, sumasakop sa mga sinumpang minion. Umurong si Huckle, itinaas ang kanyang braso upang protektahan ang kanyang mga mata habang ang makapal na usok ay nagtatago sa kanyang paningin. Ano ito? Yung anak ng gumagamit na naman ng nakasisilaw na mga trick. Anya, ipinagningit-ngit ang kanyang mga ngipin sa pagkabigo. Patayin siya ngayon. Ngunit sa loob ng ulap ng usok, si Aidan ay kumikilos na. Dumaan siya sa usok, ang kanyang anyo ay bahagyang nakikita habang maingat na pinutol ang ilan sa mga sinumpang minion, pinapatumba ang mga ito gamit ang mabilis na non-lethal na mga pagkilos. Ang mga minion, naguguluhan sa usok at disoriented sa mga epekto ng anti-curse mixture, ay nag-aatubiling umusad. Sa sandaling iyon, si Huckle ay nakatayo ng frozen, hindi makakita sa usok. Ang kanyang isip ay nag-uumapo habang nararamdaman ang bilang ng mga warlock sa ilalim ng kanyang kontrol na unti-unting nababawasan. Anong nangyayari? Naisip niya, habang ang takot ay kumakalat sa kanyang mukha. Nararamdaman kong tumataas ang bilang ng mga warlock. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. 10 taon ng pagpaplano, sa pagkawalang pag-asa, tinawag niya ang mas maraming itim na mahika, ang kanyang mga kamay ay nagliliwanag ng masamang purple. Isang opsyon na lang ang natitira, bulong niya sa kanyang sarili. Samantala, isa sa mga warlock, na natatakot para sa kanyang buhay, ay tumawag ng tulong habang siya'y nagtangkang tumakas. Bago siya makaalis ng malayo, tumama ang espada ni Aidan sa kanyang tiyan, bumagsak ang warlock sa lupa. Dumadaloy ang pawis mula sa mukha ni Aidan habang siya'y bumubulong, maaari kang umarte na inosente, pero naamoy kita ng madilim na demonyong enerhiya. Napakadali lang sa akin na hanapin ka. Sinaliksik ni Aidan ang larangan ng digmaan, nararamdaman ang natitirang mga warlock, 6 na lang ang natitira. Kasama si Huckle, naisip niya, habang ang kanyang matalim na mata ay tumatalon sa usok. Biglang huminto si Aidan, naramdaman ang isang kakaiba. Ipinatong niya ang kanyang mga daliri sa kanyang ulo sa konsentrasyon. Unti-unting bumababa ang bilang ng mga warlock, 5 na lang, 3 na lang. Pumikit ang mga mata ni Aidan, nagtataka, inaatake ba sila ni Bali? Ang boses ng Underlord ay pumasok, nakakagimbal na kalmado. Hindi sila nawawala. Naguguluhan si Aidan, nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ang madilim na demonyong enerhiya, pumupunta ito sa isang lugar. Nakatayo si Huckle sa gitna ng kaguluhan, sumisipsip ng enerhiya ng mga nahulog na warlock. Isa sa mga natitirang warlock na nakasaksi nito ay sumigaw sa takot, Huckle, pakiusap, maawa ka sa akin. Ngunit hindi siya pinansin ni Huckle, patuloy na sumisipsip ng demonyong enerhiya ng walang awa. Isang masamang ngiti ang kumalat sa mukha ni Huckle habang itinaas niya ang kanyang kamay sa hangin, may ligaya sa kanyang mga mata. Ibinibigay ko sa iyo ang handog ng kanilang mga buhay at kalahati ng isipan. Lumakas ang kanyang boses, lalong nagiging mabangis habang ang madilim na enerhiya ay umuusbong sa paligid niya. Oh, noble ng underworld, bumaba ka rito. Ang ekspresyon ni Aidan ay umitim, lumaki ang kanyang mga mata sa gulat. Noble ng underworld, huwag mong sabihin sa akin. Ang kanyang isip ay nag-uumapo habang ang katotohanan ng sitwasyon ay pumasok sa kanya. Si Bali, na nakakita ng biglaang pagtaas, ay sumigaw sa kawalang paniniwala, anong nangyayari? Sa paligid, ang mga natitirang monghe at pari ay nanginginig sa takot, hindi sigurado kung ano ang nagaganap. Ang mataas na pari, pawis na tumutulo mula sa kanyang mukha, ay bamulong sa takot, totoo bang magwawakas ang mundo? Biglang pumutok ang isang madilim na puwang sa kalangitan sa itaas ng simbahan. Ang demonyong enerhiya ay sumasayaw ng marahas, umiikot at bumabalot sa buong lugar na parang bangungot na naging totoo. Bigla, ang ilan sa mga monghe ay nagsimulang makabalik sa kanilang mga ulirat. Isa sa kanila, na nalilito, ay nagtanong, ano ang ginagawa ko ngayon? Habang sila ay bumabalik sa kanilang mga ulirat, nakaramdam sila ng matinding pananakit ng ulo, isang side effect ng kontrol ni Huckle sa kanilang mga isipan. Isang monghe ang humawak sa kanyang ulo, nagngingit-ngit sa sakit. Ang isa pa ay sumigaw, nandito na kayo sa normal ngayon. Ang isa ay nagtanong, umalis na ba ang sumpa ng dominasyon?
Agad na sumigaw si Bali, mag-regroup, lahat. Ang totoong laban ay malapit nang magsimula. Tumingin siya sa mga ulap, nakakita ng pulang aurora na umiikot sa loob nito at sinabi, hindi ko pa naramdaman ang ganitong kasamaan na enerhiya. Bigla, may lumitaw mula sa mga ulap at bumangga sa lupa. Nabulabog si Bali at sumigaw, ano sa lupa iyon? Ang impact ay nagwasak sa lupa, pinatay ang ilan sa mga minyan kaagad. Tumulo ang pawis sa mukha ni Bali habang nagngingit-ngit ang kanyang mga ngipin, at tinakpan ang kanyang mga mata. Tinawag niya si Aidan, na nakatayo sa harap niya, habang ang punong pari na si Kertel ay nahihirapang panatilihin ang kanyang balanse. Si Aidan, na pawis din at nagngingit-ngit ng ngipin, ay nagsabi kay Bali, evacuate ang lahat sa kaligtasan agad. Ilayo sila hanggat maaari at palabisan sa simbahan. Sa harap nila, sa gitna ng alikabok at wasak na lupa, isang masamang figure ng dragon ang lumitaw, si Talos mula sa ilalim ng lupa. Huminga si Talos ng malalim, tinikman ang hangin ng mundo, at sinabi, anong magandang mundong parang panaginip. Nabigla ako na ang mga mahihina at nakakadismayang nilalang na ito ay nakakasurvive dito. Nang makita si Talos, naisip ni Aidan, sumpa, sinanla niya ang isang bagay na hindi kapani-paniwala. Kahit ang Underlord sa tabi niya ay nagkomento, hindi ko akalaing makikita ko siya dito. Hindi ito inaasahan. Ngumiti si Talos at nagtanong, sino ang nag-imbita sa akin dito? Sa mga sandaling iyon, si Huckle ay humakbang pasulong, nakakapit ang mga kamao at masayang sinabi, tinawag kita dito. Ako ang iyong amo at isinakripisyo ko ang kalahati ng aking buhay para tawagin ka. Nang marinig ito, nagngingit-ngit si Talos. Nagpatuloy si Huckle, ngayon, kailangan mong sumunod sa akin at patayin ang lahat ng mga taong ito. Ngunit bago siya makapagpatuloy, itinutok ni Talos ang daliri sa kanya at pinatay siya kaagad. Sa isang nakabaliw na ngiti, sinabi ni Talos, akala ko ang aking summoner ay may masarap na kaluluwa, ngunit ikaw ay marumi. Ayaw kong maging unang pagkain ko ang iyong kaluluwa. Naisip ni Aidan, si Talos, ang Underlord Demon na nagdala ng pagkawasak sa mundo sa aking nakaraang buhay. Siya ay matalino, kaya dapat siyang maging mataas na ranggo. Nagpatuloy siya sa pag-iisip, kahit ang karamihan sa mga swordmaster ng espada ay mahihirapang labanan siya. Sa aking nakaraang buhay, kayang-kaya ko siyang patumbahin sa isang sabog, ngunit hindi na ngayon. Bigla, may napansin si Aidan. Nang siya ay lumingon, nakita niyang ang lahat ng mga minyan, kahit ang punong pari at si Bali, ay bumagsak sa lupa, walang malay. Ano ba ang nangyayari? Naisip niya, isang asul-purpura na aura ang umiikot sa paligid. Ipinaliwanag ng Underlord, si Talos ay may espesyal na kasanayan na tinatawag na elusive fog. Nananakaw nito ang puwersa ng buhay ng mga humihinga rito, pinagsasama sila sa isang bangungot. Ngunit syempre, hindi ito epektibo sa iyo dahil kasama mo ako. Si Aidan, patuloy na nagngingit-ngit at pawis, ay nag-isip, sa palagay ko alam ko na ito si Talos, ngunit sino ba talaga siya? Pagkatapos ay ibinunyag ng Underlord, si Talos ito ay si Mephisto, ang Talos ng panlilinlang at pagsisinungaling. Nagkaroon pa siya ng lakas ng loob na mandaye sa akin sa nakaraang buhay, ngunit sa huli ay pinagsilbihan niya ako ng kanyang kaluluwa. Nang marinig ito, isang maliit na ngiti ang sumulpot sa mukha ni Aidan habang iniisip niya, sinubukan niyang mandaye sa Underlord, siguradong wala na siyang isip. Bigla, lumitaw si Mephisto na mas malapit kay Aidan at sinabi, anong kawili-wiling tao ka? Nabulabog si Aidan at naisip, kailan siya nakalapit sa akin? Nagpatuloy si Mephisto, nakakagalaw ka ng maayos kahit sa aking fog. Nagtataka ako kung anong uri ng kaluluwa ang mayroon ka. Tumulo ang pawis mula sa mukha ni Aidan habang iniisip, tulad ng inaasahan, siya ay mataas na ranggo na Talos. Ang kanyang presensya lamang ay nagdudulot sa akin ng matinding presyon. Sa mga sandaling iyon, pinasigla ng Underlord si Aidan, huwag kang matakot. Si Mephisto ay hindi kumpleto ngayon. Ang seremonya ng pagtawag ni Huckle ay hindi matatag, kaya si Mephisto ay walang kahit kalahati ng kanyang orihinal na kapangyarihan. Si Mephisto ay ngumisi kay Aidan at sinabi, aking mahirap na mahina na biktima. Si Aidan ay nagmamaang-maangan at sumagot, yap, masyado kang maraming sinasabi Mephisto. Nang marinig ni Mephisto ang kanyang pangalan mula sa bibig ni Aidan,
Nagulat siya at lumaki ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tanong niya. Mahigpit na hinawakan ni Aiden ang kanyang espada at sinabi, sikat ang pangalan mo kahit sa Earth. Pagkatapos, sa pang-uuyam, nagdagdag si Aiden, ikaw ang alaga ng mga Talos na pinapagapang ng Underlord na parang aso. Kung kailangan mo ng tips kung paano siya lokohin, matutulungan kita. Sa galit, sumigaw si Mephisto, alaga. Tips, paano mo ako? Ako ay isang marangal sa mga Talos. Sa galit, inihanda niya ang kanyang atake kay Aiden at sinabi, maangin na tao, paano mo nasabing ganyan sa harap ko? Sa sandaling iyon, mabilis na umiwas si Aiden at tumalon pabalik sa hangin, na maswerteng nakaiwas sa atake ni Mephisto. Ang lupa ay bumagsak kung saan tumama ang hampas ni Mephisto. Si Mephisto ay nagngalit, ipapakita ko sa iyo kung ano ang pakiramdam na mahayla ang iyong kaluluwa sa natitirang bahagi ng iyong buhay, tulad ng ginawa sa akin. Nang marinig ito, nagulat si Aiden at nag-isip, ano ang ibig sabihin nito? Tanong niya sa Underlord, may itinatago ka bang bagay sa akin? Ang Underlord ay kalmadong sumagot, hindi eksaktong itinago, ginamit ko lang siya para sa isang eksperimento sa mga kaluluwa. Gusto kong makita kung makakabawi siya habang ang kanyang kaluluwa ay nahihiwalay at muling binubuo ng paulit-ulit at kung paano magdulot ng sakit sa mga kaluluwa. Ngayon, bumalik sa lupa, nag-ungol si Aiden at sinabi, nakalimutan ko kung sino ka sandali, ikaw ay isang baliw din. Tumugon ang Underlord, kumpiyansa akong hindi kasing baliw tulad mo. Sa kanyang isipan, naisip ni Aiden, maraming tao dito, kailangan nating makipaglaban sa ibang lugar. Habang si Mephisto ay lalong nagagalit, siya ay humabol kay Aiden, sumisigaw, saan ka pupunta, mahihirap na tao. Binuksan niya ang kanyang kamay na naghahanda para sa isa pang atake, ngunit muli, nakaiwas si Aiden. Naramdaman ni Aiden ang presyon at tinanong ang Underlord, sabi mo, wala pa siyang kalahating kapangyarihan, di ba? Pero mas malakas pa rin siya kaysa sa inaasahan ko. Biglang nagulat si Aiden nang muling tumakbo si Mephisto patungo sa kanya. Sinubukan ni Mephisto na sipain si Aiden, ngunit maswerteng nakaiwas si Aiden gamit ang kanyang espada, pinipigilan ng sakit habang nahihirapan siyang manatili sa kanyang pwesto laban sa mga atake ni Mephisto. Gayunpaman, nakapagbigay si Mephisto ng isa pang malakas na sipa, na nagpadala kay Aiden pabalik sa isang haligi. Ang epekto ay nag-iwan kay Aiden na nasaktan at nahihirapan na makabawi. Ngumiti si Mephisto at nagpahirap, nakatayo ka pa pagkatapos ng atake ko, hindi ka lang karaniwang tao. Nangangatog si Aiden habang nag-iisip, hindi ko pa magamit ang shield ng Banshee, kailangan pa nito ng oras upang makabawi. Isa na lang ang opsyon para talunin si Mephisto, kahit na hindi ko gusto. Naisip niya, salamat sa mataas na antas ng potion na ibinigay sa akin ni Huckle, lahat ng aking kakayahan ay umangat ng isang antas, kahit na ang mga hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung dapat akong magpasalamat sa kanya. Sa sandaling iyon, nagpasya si Aiden na gamitin ang kapangyarihan ni Beelzebub at nagkaroon ng pulang itim na pagsabog mula sa kanyang espada. Nang makita ito, nagulat si Mephisto at nag-grit ng kanyang mga ngipin, ano ang enerhiyang iyon? Hinarap ni Aiden ang kanyang espada sa kanyang mukha, iniisip, dahil sa potion ni Huckle, kahit ang kapangyarihan ng Beelzebub ng pagkasakim ay lumakas na. Maaari na nitong ipakita ang mga kaluluwang kanyang kinain at gawing mga wraiths. Pagkatapos ay sumigaw siya, kasanayan, wraith enslavement. Mas maraming madilim na masamang enerhiya ang umikot sa paligid ng espada, at nagulat si Mephisto, wraith enslavement. Tanging mga warlock na gumagamit ng madilim na demonyong enerhiya ang makakagamit niyan. Paano mo nagagamit ang kapangyarihang iyon? Sa sandaling iyon, isang mataas na troll ang lumitaw mula sa espada ni Beelzebub, at tumayo sa harapan ni Mephisto, tinutukoy si Aiden, Master, ibigay mo ang iyong mga utos. Ngumiti si Aiden at sinabi, magsisimula na ang tunay na laban ngayon. Sinabihan ni Aiden si Mephisto, ikaw ay unang test subject lang ng Underlord. Sa galit, sumigaw si Mephisto, ikaw, anak ng isang, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na impyerno. Ang eksena ay lumipat kay Elis na pumasok sa isa pang mundo para sa kanyang seremonya ng paggising.
Nang siya ay pumasok sa kakaibang mystical na mundo, siya ay nabigla sa kagandahan sa paligid niya. Sa malapad na mga mata, tanong niya, nasaan ako? Nakatingin sa nakakamanghang tanawin, sumigaw si Ellis na may kasiyahan, ang ganda. Bigla, may isang figure na lumitaw. Nakasuot siya ng balabal at tamad na sincratch ang kanyang tainga gamit ang isang daliri. Matagal na akong hindi nakakakita ng tao, sabi niya. Kailangan kong bumalik sa pagtulog, kaya tanggapin mo na lang ang banal na kapangyarihan at umalis. Ang taong ito ay ang pangunahing Diyos ng banal na Trinidad mula sa dakilang kaayusan ng Holy Fire Order, ang Panginoon ng Holy Fire Order mismo. Walang takot si Ellis sa presensya ng Diyos, itinuturo siya at nagtanong, Uncle Diyos ka ba? Ang Diyos ng Holy Fire Order ay tuluyang nagulat sa kanyang pabirong saloobin. Anong tiyuhin, at paano mo ako tinuturo? Si Ellis, naabala sa kanyang kasiyahan, ay tumugon na may ngiti, alam mo ba kung gaano kahirap ang buhay ko dahil sa iyo? Kaya kailangan mo akong bayaran na may interes. Nagulat ang Diyos ng Holy Fire Order at nag-isip, anong tapang ng batang ito na hilingin sa isang Diyos na bayaran siya? Dumadaloy ang pawis sa kanyang mukha habang nagtataka siya, anong klase ng matapang na bata ito? May mga masamang impluwensya ba sa kanyang buhay? Pagkatapos, may ngiti sa kanyang mukha, naisip niya, pero sa kabila nito, tamang-tama ang oras. Naboboring ako, habang tinitingnan si Ellis na may kasiyahan, sabi niya, sige, babayaran kita para sa buhay na ito at sa iyong nakaraang buhay. Laking gulat ni Ellis nang marinig ang nakaraang buhay. Anong ibig mong sabihin sa nakaraang buhay? Ipinaliwanag ng Diyos. Ikaw ay isang bata na ang kapalaran ay binago ng isang tao na nawalan din ng sariling kapalaran. Umaasa akong magiging iba ang iyong paglalakbay sa pagkakataong ito, at sabik akong maghintay sa iyong bagong tadhana. Lumipat ang eksena kay Aidan, kung saan inutusan niya ang mataas na troll na patayin si Mephisto. Ang mataas na troll na may hawak na tungkod ay nagpakawala ng isang makapangyarihang spell ng apoy. Umungol ang troll habang sumiklab ang mga apoy patungo kay Mephisto, pero nakaiwas si Mephisto sa atake sa pamamagitan ng paglipad sa hangin. Nagalit ang mataas na troll sa malapit na pagsablay, nagngalit ito. Si Mephisto, na nakabitin sa hangin, ay biglang lumipad ng tuwid patungo sa troll na may matinding determinasyon. Si Mephisto, na nagngangalit at nanginginig sa pawis, ay sumugod sa mataas na troll. Nakakainis. Paano mo nagagawang gumamit ng magic ng apoy laban sa akin? Wala kang halaga kumpara sa kanya. Ang bulyo nito, halatang nagagalit sa panghihimasok ng troll. Sa sandaling iyon, tahimik na gumalaw si Aidan sa likod nito, handang umatake. Habang ngumiti si Aidan at sumigaw, paano ka nagagambala ng isang mataas na troll? Test Subject 1. Nagngalit si Mephisto sa galit. Shit, nakalimutan kong nandito pa siya. Naisip ni Mephisto, pero huli na ang lahat. Ang espada ni Aidan ay sumaksak ng malalim sa likod ni Mephisto, pinutol ang isa sa kanyang mga braso at isang pakpak. Sumigaw si Mephisto sa sakit habang ang lakas ng atake ay nagpadapa sa kanya pabalik, bumangga siya sa isang pader. Dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa. Tumingin si Aidan sa alikabok na bumabagsak sa harapan niya, hindi makakita ng malinaw. Nakangiti, tinukso niya. Talaga bang iniisip mong kaya mong harapin ako habang nagagambala ng isang mataas na troll? Si Mephisto, nanginginig at nahihirapang bumangon, ay inilapat ang kanyang kamay sa lupa. May galit na nag-aalab sa kanyang mga mata, at nagngalit, paano mo magagawang gawin ito sa akin? Ang mga magaganda kong pakpak at ang aking braso. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa galit. Hindi kita kailanman mapapatawad, wala kang halaga. Para lalong tawanan si Mephisto, ngumiti si Aidan, Test Subject 1, bakit hindi mo tanungin ang Underlord para sa bagong mga pakpak at mga braso? Baka bigyan kanya ng cute na mga pakpak ng anghel sa pagkakataong ito. Huminto siya saglit bago dagdagan ng malamig, hintayin mo, hindi iyon mangyayari. Sa sandaling iyon, ang mataas na troll ay lumitaw sa likod ni Mephisto, handang magpakawala ng isa pang spell ng apoy. Nakita ni Mephisto ang troll sa likod niya at nagngalit ang kanyang mga ngipin habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha. Ngumiti si Aidan, at dagdag pa niya, mamamatay ka na dito. Biglang nagliyab ang buong lugar habang ang troll ay nagcast ng magic ng apoy.
Umusbong ang mga apoy sa lahat ng dako, nilamon ang espasyo. Si Aidan, nakatayo sa harap ng nag-aapoy, isang maliit na ngiti na lumabas sa kanyang mukha habang sinabi sa Underlord, "Ikinalulungkot ko, pero mukhang kailangan mo ng bagong test subject." Tugon ng Underlord ng kalmado, "Dapat kang mag-alala tungkol sa iyong sarili muna. Ang test subject ko ay hindi basta-basta mamamatay." Mula sa naglalagablab na apoy, sumulpat si Mephisto, ang kanyang mga pakpak at braso ay ganap na naibalik. Si Aidan, nagulat, ay nakatingin sa hindi makapaniwalang tanawin habang ang pawis ay dumadaloy mula sa kanyang mukha. Alam kong mataas ang ranggo ng Talos, pero paano siya nabuhay pagkatapos ng apoy? At ang kanyang mga pakpak at braso, paano sila agad na nakabawi? Nagngalit ang Underlord at sumagot, "Iba si Mephisto sa ibang Talos. Ang dahilan kung bakit siya naging mataas na ranggo ay dahil siya ang may pinakamataas na tibay sa kanila. Hindi siya naapektuhan ng apoy." Sa sandaling iyon, nagpakita si Mephisto ng isang baliw na ngiti habang tinitingnan ang kanyang mga walang sugat na braso. Naguluhan si Aidan at tinanong, bakit hindi nag-work ang apoy? Pero tiyak na natatakot siya sa apoy. Tumango ang Underlord, "Oo, natatakot siya sa apoy, pero dahil ako ang nag-experiment sa kanya. Pinilit ko siyang bumuo ng resistensya dito. Pinahintulutan ko pa siyang tiisin ang pinakamainit na apoy ng impyerno at nakaligtas siya. Kaya ikaw ang dahilan kung bakit hindi siya namatay sa apoy." Sabi ni Aidan. Umangat si Mephisto ng kanyang mga pakpak at ngumiti ng baliw, "Hindi gagana ang mga maliit mong trick sa akin, tao. Nakikita mo ba ang pagkakaiba sa pagitan natin ngayon?" Bumaling ang Underlord kay Aidan, "Mayroon ka bang ibang plano?" Mahigpit na hinawakan ni Aidan ang kanyang espada, may pag-aalala sa kanyang mga mata. "Hindi ako sigurado. Hindi ko alam kung kaya ko siyang talunin." Nanganganinag, umusag si Aidan, "Pero hindi ko siya papayagang saktan ang mga walang kalaban-laban." Sabay na umungal sina Aidan at Mephisto habang sila ay sumugod sa isa't isa. Ang kanilang mga atake ay nagbanggaan na may napakalakas na tunog, nagpapalipad ng alikabok at mga debris sa lahat ng direksyon. Ang lupa sa ilalim nila ay sumabog mula sa impact. Habang ang alikabok ay nahuhulog, si Mephisto ay umusad, nakangiti habang tinitingnan si Aidan, na nakahiga na duguan sa lupa, halos wala ng malay. "Mas malakas ka kaysa sa iba," ang pang-aasar ni Mephisto, "pero wala ka pa ring laban sa akin." Mulat ng bahagya ang mga mata ni Aidan. Tulad ng dati, naisip niya. Nawala na ang aking mga kapangyarihan. Matutulog na naman ako. Ang kanyang isip ay bumalik sa kanyang nakaraang buhay, sa kanyang mga kasamahan, at nagtanong, ito na ba ang katapusan ng aking pangalawang buhay? Pero bigla, ang kanyang mga isip ay tumungo sa mga kaibigan na nakilala niya sa buhay na ito, sa mga taong kailangan pa niyang protektahan. Naisip niya ang tungkol sa kanyang mga magulang, sa kanyang kapatid. Sino ang magpoprotekta sa kanila kung nawala ako? Kailangan kong maging mas malakas kaysa dati, mas malakas pa sa lahat. Nang naghahanda si Mephisto na umatake muli kay Aidan, siya'y ngumisi, "Isang karangalan para sa iyo na mamatay sa aking mga kamay." Nang makita ang pag-atake, naisip ni Aidan, mamamatay na naman ako. Isinara niya ang kanyang mga mata, tinanggap ang kanyang kapalaran. Kaya't ito na ang katapusan ko, naisip niya. Ang huli niyang nakita ay ang mukha ni Mephisto. Biglang umangay ang boses ng Underlord na puno ng pagkabigo, "Ikaw, mayabang na hangal. Sige, gamitin mo ang aking kapangyarihan." Isang abiso sa sistema ang lumitaw sa isipan ni Aidan, na ilabas ang kapangyarihan ng Underlord. Sa isang iglap, isang alon ng madilim na enerhiya ang umikot sa puso ni Aidan, binuhay siya sa tamang oras, habang ang kamay ni Mephisto ay papatama na. Siya'y tumigil, nanginginig ang katawan, ang mga mata ay lumalaki sa gulat nang makita ang madilim na purpurang enerhiya na umiikot sa katawan ni Aidan. "Ano ito?" Bulong ni Mephisto, nanginginig ang boses. Biglang bumukas ang mga mata ni Aidan, nagliliyab na may nakakatakot na purpurang liwanag. Lalong lumakas ang masamang aura sa paligid niya, dahilan upang umatras si Mephisto sa takot. "Alam ko ang kapangyarihang ito," nauutos si Mephisto, lalong nanginginig habang pinapanood si Aidan na dahan-daang bumangon. Sa isang malamig at utos na boses, sinabi ni Aidan, "Lumuhod ka." Walang babala, napabagsak si Mephisto, napapapilitang lumuhod.
Kagat-kagat niya ang kanyang ngipin, nanginginig ng walang kontrol, ang takot ay ramdam. Si Aiden ay pumiglas ng kanyang mga kamao, ang purpurang enerhiya ay kumikilos sa paligid niya, nagpapalabas ng masama. Lumaki ang mga mata ni Mephisto sa pagkasindak ng malaman ang katotohanan. Ito ang kapangyarihan ng psychopath na iyon at hindi ko man lang ito napansin. Habang nananatiling nakaluhod, ibinaba ni Mephisto ang kanyang ulo, ang boses ay puno ng takot, binabati ko ang Underlord. Nakatayo si Aiden sa ibabaw ni Mephisto, pinapanood siyang lumuhad at nanginginig, ang boses ay kalmado ngunit may kapangyarihan habang ipinaliwanag niya, ito ang awtoridad ng Underlord, isang kapangyarihang natural sa kanya, ganap na awtoridad sa lahat. Iyan ang dahilan kung bakit posible ang pamamahala sa Underworld. Lahat ng tao, lahat ng naninirahan sa Underworld ay yumuyuko sa takot sa kanyang harapan. Habang patuloy na nakaluhod, nanginginig si Mephisto sa ilalim ng kapangyarihan ni Aiden, ramdam ang takot. Ngumiti si Aiden ng bahagya, tinutukoy ang Underlord sa kanyang isip, ang awtoridad na ito, mas makapangyarihan pa kaysa sa inaasahan ko. Tumawa ang Underlord, ang tono ay puno ng pagmamalaki, kaya't sa wakas ay napagtanto mo ang kadakilaan ng makapangyarihang ako. Ako ang sinasamba ng lahat sa Underworld ng walang katapusan. At ngayon, upang makita kung ano ang nangyari sa akin. Isang pahiwatig ng kalungkutan ang pumasok sa boses ng Underlord. Si Aiden, na may ngiti, itinaas ang kanyang mga kamay at nag-thumbs up, umiikot ng dramatiko. Walang nag-utos sa iyo na pumasok sa katawan ko, alam mo ba? Pero sige, magiging magaling ako dito. Talaga namang kahanga-hanga ka, pero sa Underworld lamang, dakilang Lord ng Underworld. Umiyak ng tawa ang Underlord, sige, magpatuloy ka sa pagbibitiw ng mga salita, Master. Ngumiti ng labis si Aiden, yumuko, tumatawa ng mabangis. Si Mephisto, na nasa lupa, ay tumitig kay Aiden na may takot, ang katawan ay nanginginig ng walang kontrol. Ikaw, Underlord, nagtagumpay siyang ipahayag, ang pawis ay umaagos sa kanyang mukha. Lalong lumakas ang pagtawa ni Aiden, ibinigay ang isa pang thumbs up kay Mephisto, at sinabing nagmamikowa, halos nakalimutan kita. Talagang naiirita ako ngayon at lahat ng ito ay dahil sa iyo. Kaya paano kung pumunta ka rito at tulungan akong magpahinga? Ang mga mata ni Mephisto ay lumaki sa takot, naging itim na itim habang ang takot ay pumuno sa kanya. Wala na akong pag-asa. Sa sandaling iyon, lumitaw si Ellis mula sa altar, narinig ang boses ni Aiden, agad siyang nakilala at nagsimulang tumakbo patungo sa kanya. Aiden, sigaw niya, ang boses ay puno ng kagalakan at pananabik, ngunit sa sandaling makita ni Ellis si Aiden, siya'y tumigil sa gulat, ang mga mata ay lumalaki at pawis ay umaagos sa kanyang mukha. Si Mephisto ay nanginginig sa lupa, may nakabara sa kanyang bibig habang si Aiden ay nakatayo sa ibabaw niya. Aiden, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Ellis, ang boses ay puno ng pagdududa. Kumarap si Aiden sa kanya na may maliwanag ng ngiti, kumaway ng masaya, hey, Ellis. Mukhang maayos ang seremonya ng awakening, di ba? Lumapit si Aiden kay Ellis, ang kamay ay nakapasok sa kanyang bulsa, ngumingiti. Nakakuha ka ba ng magandang tingin sa mukha ng Diyos? Tanong niya na may saya. Si Ellis ay nagkusa ng kanyang kamao sa kasiyahan habang siya'y lumalapit, oo, pero yung weird na tao ay hindi nagbigay sa akin ng kahit ano. Patuloy lang siyang nagniningning at umuwi akong walang dala. Lumipat ang atensyon ni Ellis kay Mephisto na nanginginig sa lupa. Ay, parang malaking paniki siya, tanong niya, nakayuko. Mukhang nasaktan. Ang katawan ni Mephisto ay basang-basa ng pawis, ang mukha ay nakatalikod, sinusubukang itago. Tumawa si Aiden, tumingin kay Mephisto, oo, siya'y alaga ng kaibigan ko. Nagtaka si Ellis, alaga. Ano? Ngumiti si Aiden, tumuturo sa itaas. Naglaro kami ng masyado kaya siya'y medyo pagod. Ngayon ay nagpapahinga. Si Mephisto, halos hindi makapagsalita, ay sumisigaw, iligtas mo ako, pakiusap. Biglang yumangay ang boses ng Underlord, tumatawa, kaya't sinasabi mo sa kanya na naglalaro ka lang sa kanya. Kanina, inutusan mo siyang iangat ang kanyang mga binti sa hangin at nag-e-enjoy, di ba? Huminga ng malalim si Aiden, sinusubukang manatiling kalmado. Teka, hindi ko siya masabi ang totoo, alam mo yan.
Umupo si Elas sa tabi ni Mephisto, tinitingnan siya ng may pag-aalala. Siyang mahirap na paniki, nagkaroon ka ba ng mahirap na panahon? Maingat niyang pinatpat ang ulo ni Mephisto, sabay sabing mahina, magaling na trabaho, buddy. Sa sandaling humaplos ang kanyang kamay kay Mephisto, biglang sumiklab ang apoy sa buong katawan nito. Naghiyaw si Elas, hinayla ang kanyang kamay pabalik sa gulat. Mephisto, itigil mo ang pagsubok sa apoy. Patawad sa lahat. Ang mga mata ni Aiden ay lumaki, kapwa naguguluhan at nagulat, yung apoy, mga banal na kapangyarihan, naisip niya. Si Elas, talagang nagising na siya. Siya'y naging santo. Kinuha ni Aiden ang kanyang espada, ang ekspresyon ay seryoso habang tinawag niya, Elas, isara mo ang iyong mga mata. Si Mephisto, naganap ng nasusunog sa apoy, ay pulang-pula sa pagdurusa. Habang si Aiden ay nakatayo sa harap niya, naghahanda na tapusin ito, ang itim na espada ng Beelzebub ay kumikislap sa madilim na nakababahalang enerhiya. Paalam, Mephisto, bulong ni Aiden habang ang umiikot na pulang itim na aura ay dumadaloy mula sa espada. Beelzebub, lamunin mo siya. Nakita ni Mephisto ang espada ng Beelzebub, lumawak ang kanyang mga mata sa takot. Hindi, imposible. Pati ba naman ang Beelzebub, ang monarko ng kasakiman, ay narito rin. Sa loob lamang ng ilang segundo, tinupok ng madilim na kapangyarihan ng espada si Mephisto, ang kanyang katawan ay naglaho sa kawalang hanggan. Si Elas, na nakatayo sa likod ni Aiden na may mga kamay na nakatikip sa kanyang mga mata, ay hindi pa rin alam ang nangyari. Si Aiden, basang-basa ng pawis, ay huminga ng malalim. Tapos na, bulong niya, ngunit bago siya makapagpatuloy, kumabog ang kanyang paningin at siya ay bumagsak sa lupa, ang kanyang katawan ay ganap na nanghina.